Isang batang lalaki ang nakulong sa sarili niyang ipininta sa loob ng 31 taon. Habang wala siya, sinakop ng mga halimaw ang mundo sa labas, at ang mga natitirang tao na lang ay yung mga nagkaroon ng superpowers para mabuhay. Hindi diyan nagsimula ang lahat. Nagsimula ito sa isang sunog. Napuno ng usok ang mga pasilyo ng eskwelahan. Hindi tumakbo si Gio papunta sa exit. Tumakbo siya papunta sa art room. May isang painting na nagsimulang lumiwanag. Akala niya katapusan na niya. Tapos idinilat niya ang mga mata niya sa isang hardin. Walang usok, walang apoy, puro katahimikan lang. Isang buong linggo ang lumipas bago niya napagtanto ang katotohanan. Hindi siya patay, nasa loob siya ng painting. Mula doon, lalo lang naging nakakapagtaka ang lugar. Iba ang takbo ng oras dito. Hindi niya malaman kung gaano na ba talaga siya katagal narito. Sinusundan siya ng mga nilalang na hindi naman dapat nag-exist na parang mga lumang kaibigan, pati na rin ang isang kunehong parang galing sa fairy tale. Unti-unti, nadiskubre niya ang mga patakaran ng mundong kinulong sa kanya. Unang patakaran, kahit anong iguhit niya ay nagkakatotoo. Pagkain, gamit, puno, asin. Hindi na niya ulit kailangang mamroblema sa mga supply, pero may limitasyon ito. Kapag gumuhit ka ng tao, hindi tao ang lalabas. Makakakuha ka ng mainit na katawan, pero walang kaluluwa. Dapat ay masisiraan na ng loob si Gio. Imbes na ganun, nakahinga pa siya ng maluwag. Ikalawang patakaran ay ang isang picture frame na nakasabit sa puno. Silipin mo at makikita mo ang mundo sa labas. Humakbang ka papasok at makakabalik ka na roon. Ang unang beses na ginawa niya ito, nakumpirma nito ang lahat ng kinatatakutan niya at nakapagdesisyon para sa kanya. Wala siyang kakayahan na mabuhay doon sa labas. Ikatlong patakaran, ang naipinta lang niya ay isang two-story na kabin at ang gubat sa paligid nito. Pero ang mundo ay patuloy na lumalago ng kusa na may mga halaman at hayop na hindi naman niya iginuhit. Pinupuno ang lugar na ang balangkas lang ang idinrowing niya, at lahat ng may buhay dito ay tinatrato siyang parang pinagkakatiwalaan na nila. Tapos habang namimitas ng prutas isang hapon, isang umiilaw na bintana ang lumitaw sa harap niya, kapareho ng mga notification na nakukuha ng mga awaken sa labas. Nagbiro pa siya na sana may warning man lang, pero wala namang panganib para gamitin yon. Isang tahimik na buhay lang ng pangumolekta ng herbs at pag-test kung anong nagagawa nito kung sakaling maging gamot ang mga ito kalaunan. Nang araw na yon, nagluto siya ng honey sweet potatoes para sa tanghalian. Dati nung teacher pa siya, bawat lesson ay nangangahulugan ng ilang oras na nakakapagod na paghahanda. Ngayon mangolekta lang, magluto, kumain, matulog, ulitin, tapos may tumunog mula sa picture frame. May tao o bagay sa kabilang banda. Naalala ni Gio ang huling patakaran na natutunan niya. Ihalo ang sarili sa painting para makapanood siya ng hindi nakikita. Ginawa niya yon. Tumingin siya sa picture frame, tapos sa unang pagkakataon sa loob ng 31 taon, humakbang siya palabas. Sa labas ng painting, sinuri ni Gio ang lugar pagkatapos makarinig ng kakaibang ingay. Pagkatapos maghanap ng kaunti, naisip niya na baka ligaw na hayop lang iyon na napadaan at dumiretso pabalik sa loob ng ligtas na canvas niya. Sa totoo lang, perpekto na talaga para sa kanya ang buhay sa loob ng painting. Araw-araw, nangungulekta siya ng ingredients, nagluluto ng masasarap na pagkain, at ini-enjoy lang ang tahimik na paraiso na ginawa niya para sa sarili. Habang nakasandal siya sa sofa sa loob ng kabin niya, na-realize niyang ayos na ayos lang sa kanya na gugulin ang buong buhay niya rito. Samantala, sa totoong mundo, isang grupo ng hunters ang napadpad sa inabandonang eskwelahan. Napansin ng isa sa kanila ang isang painting na nakaligtas mula sa matinding sunog ng walang kahit anong dalos. Agad naging sobrang kahina-hinala ito sa grupo. Tiningnan ng isang hunter na may appraisal skill ang artwork at nakita niyang portrait of Gio ang pamagat nito. Naisip ng mga kasama niya na paniguradong ang laki ng halaga nito. Dahil nakita ang painting sa isang wasak na eskwelahan sa kalagitnaan ng bundok ng Gangwon Province at nanatiling hindi nagagalusan ng apoy, kaagad nilang naisip na baka napadpad ito sa Earth galing sa isang dumsyon. Kinuha nila ang painting at dinala ito para ibenta. Walang kamalay-malay sa lahat ng nangyayari sa labas, ipinagpatuloy lang ni Gio ang mapayapang buhay niya sa loob ng canvas. Kalaunan, isinubasta ang painting sa auction. Ipinaliwanag ng auctioneer na kusang gumagalaw ang portal na konektado sa painting, kaya isa itong napakabihirang artifact. Ang detalyeng ito pa lang ay humakot na ng maraming sobrang yayaman na collectors, at matapos ang matinding paligsahan sa pagbid, nabili ang painting sa isang nakakalulang halaga. Ang nanalo sa bidding ay isang rank hunter na nagngangalang Bisayubol. Siya ang guild master ng Collectors Guild, na isa sa top 3 guilds sa buong South Korea. Dahil sa kakaiba niyang appraisal skill, naging isa siya sa pinakamagaling na eksperto sa buong mundo sa paghahanap ng mga pambihirang artifacts. Pagkabili niya rito, agad niyang ikinulong ang painting sa loob ng vault na mahigpit ang bantay at napapaligiran ng magic barriers. Isinabit niya ito kasama ng kanyang mahalagang koleksyon. Noong araw din na yon, kinuwestiyon ng isa sa mga tauhan niya ang malaking binili na ito. Ipinaalala sa kanya kung gaano karaming pera ang ibinuhos para lang sa isang portrait. Sinabi lang sa kanya ni Bisayubol na trabaho ng isang kolektor ang mangolekta.
Dahil sarili naman niyang pinaghirapang pera ang ginagastos niya, wala siyang nakikitang problema na bilhin kung anuman ang magustuhan niya. Pagkatapos ay sinabi ng empleyado na kahit ang presidente ng Hunter Association ay sobrang interesadong makuha ang painting na ito. 31 taon na ang nakalilipas, naging dahilan ang Great Catastrophe para bumangga ang iba't ibang dimensyon pabagsak sa Earth. Nagsulputan ang mga dungyon sa buong mundo, naglabasan ang mga halimaw, at muntik nang maubos ang sangkatauhan. Sa kasagsagan ng malaking krisis na iyon, binigyan ng mga banal na nilalang na lumikha ng sistem ang mga tao ng kapangyarihan para mag-awaken at lumaban. Ang kasalukuyang presidente ng Hunter Association na si Dan Hara ay naging isa sa pinakasimbolo ng bagong panahong ito. Kahit na madalas wala siyang pakialam sa pangongolekta ng artifacts, gustong-gusto rin niya ang misteryosong painting na ito. Dahil dito ay lalo pang namangha ang tauhan ni Bisayubol. Kalmadong ipinaliwanag ni Bisayubol na hindi mahanap ng appraisal skill ng tauhan niya, pati na rin ang kanyang sariling top-tier skill kung ano talaga ang pagkatao ng painting. Hindi halos maintindihan ng tauhan kung paano ito nangyari. Naging rank hunter si Bisayubol gamit lang ang kanyang appraisal abilities, at ngayon siya ang namamahala sa isa sa pinakamalakas na guild sa buong bansa. Kung ang taong katulad niya ay hindi malaman ang artifact na ito, ibig sabihin kayang sirain ng existence nito ang lahat ng alam nila sa mundo. Imbes na matakot, mas lalo pang nahumaling si Bisayubol. Ang mismong pagpalpak ng appraisal skill niya ang lalong nagpagusto sa kanya na makuha ang painting. Habang tinititigan niya ang portrait, hanga siya sa hindi kapanipaniwalang gawa nito. Kung tao man ang gumawa nito o isang kakaibang bagay, napakabuhay tingnan ng taong nasa loob at halos parang may totoong taong nakulong sa canvas. Sa mismong sandaling iyon, tiningnan siya pabalik ni Gyo mula sa loob ng painting. Nang magtama ang kanilang mga mata, ang paningin ni Bisayubol ay nilamon ng walang hanggang kadiliman na may mga umiikot na nakakabaliw na kulay tulad ng isang malalim na kalawakan. Pagkatapos pagkapikit ni Gyo, bumalik kaagad sa normal ang lahat. Imbes na manginig sa takot, napangiti ng malaki si Bisayubol. Ngayon sigurado na siya ng 100%. Hinding-hindi maaari na isa lang itong ordinaryong lumang painting. Pero sa loob ng canvas, si Gyo naman ang tuluyang nababaliw sa sobrang panik nang ma-realize niyang siguradong nakita siya ng lalaki sa labas. Sa loob ng painting, napagtanto ni Gyo na tapos na talaga ang mapayapa niyang buhay. Nag-iba ang tanawin sa labas ng entrance frame nitong mga nakaraan, pero hindi niya inasahan na kakausapin talaga siya ng direkta ng isang totoong tao. Sa kabilang banda ng frame, marahang kumatok si Bisayubol sa gilid nito. Sumigaw siya para magtanong kung naririnig siya ng guro at kung gusto nitong mag-usap sandali. Agad tinanggihan ni Gyo ang ideya. Nang sumilip siya sa frame, napansin niyang ang painting ay nakaset up sa loob ng isang sobrang marangyang gallery. Base sa kung gaano kaingat nakaayos ang lahat, halatang pinapahalagahan ng may-ari ang lugar na ito. Sa totoo lang, mas pinapalala lang nito ang sitwasyon ng 10 beses. Ang painting na ito lang ang kaisa-isang daanan ni Gyo papunta sa mundo sa labas. Kung ang bawat paglabas niya ay nangangahulugan ng iligal na pagpasok sa mamahaling pag-aari ng isang estranghero, siguradong magiging magulo ito ng mabilis. Nai-imagine pa nga niya na pagkamalan siyang isang sinapian na artwork ng mga tao at sunugin ang canvas hanggang maging abo. Nang hindi sumagot si Gyo, napangiti na lang si Bisayubol. Humingi siya ng tawad dahil naging masyadong mapusok siya, sinabing babalik siya kinabukasan, at tahimik na lumabas ng kwarto. Pagkarinig nito, labis na nataranta si Gyo. Talagang nagpaplano ang lalaking iyon na bumalik. Kinaumagahan, bumalik si Gyo sa kanyang nakasanayang gawain pagkatapos iguhit ang mga bulaklak at prutas na nakuha niya kanina. Napagpasyahan niyang gusto niya ng tsaa bilang panghimagas. Nang mapagtantong wala siyang tea set, payak na gumuhit na lang siya nito. Tulad ng lahat ng bagay na nilikha niya, agad na naging totoo ang kanyang iginuhit. Tinimpla niya ang tsaa gamit ang mga tagubili ng sistema, at lumitaw ang isang bagong abiso. Tila pinapabuti ng tsaa ang pamumuo ng dugo at pinalalakas ang resistensya. Sa kasamaang palad, walang paraan si Gyo para patunayan kung totoo nga ito. Mula nang mahigop siya sa loob ng painting, nawala ang mga normal na pisikal na pangangailangan ng kanyang katawan. Nakakalakad at nakakatulog siya, pero hindi na siya nakakaramdam ng init o lamig. Hindi na siya pinagpapawisan, hindi nakakaramdam ng gutom gaya ng isang normal na tao, at hindi na rin niya kailangang gumamit ng banyo. Sa madaling salita, ang pagiging bahagi ng sining ang nagpalaya sa kanya mula sa lahat ng nakakainis na pangangailangan ng katawan. Ang tanging gumugulo sa kanyang maaliwalas na pamumuhay ay ang kakaibang lalaki sa labas. Lumipas ang 11 buong araw na araw-araw na bumibisita si Bisayubol sa painting. Patuloy na pinapaalalahanan ni Gyo ang kanyang sarili na hindi siya malungkot. Siya ay isang tunay na introvert na mahilig sa tahimik at tamad na pamumuhay. Gayunpaman, hindi kailanman nagbabala ang sistema na isang banta si Bisayubol, at lubos niyang iginagalang kung gaano kagalang makipag-usap ang hunter sa kanya. Ngunit sa labas ng kwadro, naubusan na ng pasensya si Bisayubol. Sinabi niya sa tahimik na larawan na napakahirap makipag-ugnayan gamit lamang ang simpleng pagkurap ng mata.
Pagkatapos ay naglabas siya ng alay, isang nakataling lalaki na may nakapulupot na bayong sa ulo. Kalmadong ipinaliwanag ni Bisayubol na ang mga alay ay kadalasang mga kakila-kilabot na makasalanan o kaya'y mga taong walang bahid dungis. Dahil napakadaling makahanap ng mga tao ngayon, nagtanong siya kung may personal na pinipili ang guro. Sa loob ng painting, labis na nanghihilakbot si Gyo. Nararamdaman niya na ang pagsagot kahit minsan ay magdudulot ng malaking sakuna. Nagsimulang mag-isip si Bisayubol kung wika ang pangunahing problema. Ibinunyag niyang sinubukan na niyang kausapin ang larawan gamit ang 27 magkakaibang wika, pero hindi pa rin sumasagot ang larawan. Mula sa pakikinig sa mga usapan sa paligid, nalaman din ni Gyo na si Bisayubol pala ang mismong tagapangulo ng isa sa 3 pinakamalaking guild sa South Korea. Kahit pagkatapos magtanong sa huling pagkakataon kung gusto ng guro na mag-usap, nakatanggap lang ng matinding katahimikan si Bisayubol kasabay ng isang malalim na buntong hininga. Nangako siyang babalik muli sa ibang araw at muling umalis. Habang pinapanood siyang umalis, inamin ni Gyo sa kanyang sarili na wala siyang nararamdamang masamang intensyon mula sa guildmaster. Hindi talaga mukhang kontrabida ang lalaking iyon. Kahit na ganoon, lubhang nakakapagod ang mga araw-araw na pagbisita. Kinumbinsi ni Gyo ang kanyang sarili na magsasawa rin si Bisayubol at titigil. Kapag nangyari iyon, makakaisip na siya ng paraan para bawiin ang kanyang painting dahil ito lang ang daan niya patungo sa totoong mundo. Wala siyang ideya kung ano ang mangyayari sa kanya kapag nasira ang canvas, at sigurado siyang hindi niya gustong malaman. Kinalaunan ng gabi, eksaktong 4:00 ng madaling araw, pumasok ang isang babaeng empleyado sa vault ng koleksyon upang gawin ang kanyang regular na pagsisiyasat. Siniguro niya na normal ang humidity, temperatura, at mga security alarm bago mag-check sa huling pagkakataon. Pagkatapos ay bigla siyang nanigas. Nawawala ang lalaki sa loob ng painting. Sa matinding pagkalito, saglit siyang tumingin sa paligid ng kwarto. Naramdaman niya na may nakatayo mismo sa likuran niya kaya lumingon siya. Walang tao sa buong kwarto. Hanggang sa may isang boses na nagsalita mula sa mismong likuran niya. Tinanong siya nito kung gusto ba niyang makipag-usap sa kanya, labis siyang natakot. Lumingon siya at nakita si Gyo na nakatayo doon na may suot na balabal, kalmadong nag-aabot ng biskwit sa kanya. Sa sobrang gulat ay nabitawan niya ang kanyang clipboard at mga panulat na tuluyang nahulog sa sahig. Sa headquarters ng Collectors Guild, ang gallery ay isang mahigpit na pinagbabawalang lugar na nakalaan lamang para kay Guildmaster Bai. Sa Yubol, humigit kumulang 300 lisensyadong hunter-curator at mga aprobadong na bisita, habang si Yo, na isang rank hunter at curator ng guild, ay naglakad papunta sa elevator. Tahimik siyang nagrereklamo sa kanyang sarili tungkol sa mga usap-usapan na may nagpapakitang multo sa vault ng koleksyon. Bago pa man bumukas ang elevator, isang empleyado na may hawak na kape ang nakahabol sa kanya. Sinabi nito kay Yo Sung-won na nakapagtala na ang gallery sa 5th floor basement ng 17 magkakahiwalay na ulat ng pagpapakita ng multo ngayong buwan pa lang. Labis na nagulat si Yo Sung-won sa bilang na yon. Ipinaliwanag ng empleyado na dahil iniipon ni Bisayubol ang kahit anong itinuturing niyang sining, wala siyang pakialam kung ang isang exhibit ay isa palang totoong halimaw. Dahil sa kanyang pagiging pabaya, ang mga insidenteng may kinalaman sa multo ay parang normal na araw na lang dito. Nagawa ng EC na itago ang mga usap-usapan hanggang ngayon dahil medyo maliit lang naman ang mga insidente, ngunit hindi nila masisiguro na mananatiling tahimik ang mga bagay-bagay sa matagal na panahon. Nang mapagtantong nagiging isang malaking sakit sa ulo na ito, nagtanong si Yo Sung-won kung ano ang dapat niyang gawin dito. Pinuri siya ng empleyado sa pagiging pinakamaasahang tao sa paligid at pabirong iminungkahi na siya na lang sana ang pumalit bilang administrative manager. Agad na tinanggihan yun ni Yo Sung-won. Ipinaliwanag niya na dati niyang pinamunuan ang research team ng Hunter Association, at ang pagbaba niya mula sa posisyong iyon ay nagdulot na ng labis na atensyon kaysa sa gusto niya. Wala na siyang nikatiting na pagnanais na muling mapansin ng lahat. Pagkatapos magbiro, inabot ng empleyado ang isang makapal na folder na naglalaman ng bawat pahayag ng mga saksi tungkol sa multo. Idinagdag pa niya na simula sa susunod na linggo, magpapatupad ang guild ng karagdagang safety training para sa lahat ng miyembro ng staff. Habang inililipat ni Yo Sung-won ang mga ulat, isang partikular na detalye ang agad na nakakuha ng kanyang pansin. Inilarawan ng bawat saksi ang multo bilang napakagwapo. Kakaiba rin ang pagiging magkakatugma ng kanilang mga pahayag. Ayon sa mga record, hindi man lang nagtangkang magtago ng multo kahit pa nakadisplay ito mismo sa gitna ng gallery. Bukod pa roon, walang ni isang tao ang nasaktan. Wala talagang anumang saysay ang bahaging iyon. Bawat halimaw na lumitaw mula noong dakilang sakuna ay labis na galit at mapanganib para sa mga tao. Lahat ng nilalang na gumagapang palabas ng dungeon ay inaatake ang mga tao sa paligid, walang pinipili. Kung totoong may umiiral na walang panganib na halimaw gaya nito, matagal na dapat itong nakakulong sa lab ng Hunter Association bilang subject ng eksperimento at hindi nakatambay sa isang pribadong gallery. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Yo Sung-won kung ano nga ba ang ginagawa ng multong ito kapag nakakasalubong ng mga tao.
Ipinaliwanag ng empleyado na sa tuwing nakakakita ang multo ng isang tao, magalang itong nagtatanong kung gusto nilang mag-usap at kumikilos ng katulad ng isang normal na tao. Matapos magpakilala bilang Gio, tatanungin niya ang pangalan ng miyembro ng staff at nakikipagkwentuhan lang ng kaswal. Hindi siya nakikialam sa mga personal na buhay, at kung may tumangging sumagot, hindi niya ito pinipilit. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, lagi siyang nag-iwan ng isang maliit ngunit makabuluhang regalo. Itinuro ng empleyado ang isa pang bahagi ng ulat. Ang mga regalo ay totoong pagkain. Napatitig si Yo Sung-won sa papeles sa matinding pagkabigla. Ipinaliwanag ng empleyado na agad na sinuri ng guild ang pagkain gamit ang mga totoong bilanggo bilang mga test subject at sadyang nakakagulat ang mga resulta. Hindi pala laso ng pagkain. Sa halip, ang bawat lutuin ay tila naging isang mataas na kalidad na gamot. Depende kung sino ang kumain, perpektong napagaling ng pagkain ang mga partikular na problema gaya ng anemia, pananakit ng tiyan, matinding kirot sa katawan, impeksyon, o problema sa panunaw. Walang makaisip kung paano nakakagawa ng ganitong saktong himalang medikal ang mga normal na itsurang pagkain. Habang patuloy na nakikinig si Yo Sung-won, lalo niyang nakikita kung gaano kamapanganib ang nilalang na ito. Kaya nitong agad na suriin ang kalusugan ng isang tao, lumikha ng mga partikular na bagay na tamang-tama para pagalingin sila, at nagagawang hindi man lang matukoy ng elite security system ng guild. Tinanong niya kung anong threat rank ang ibinigay sa halimaw. Inamin ng empleyado na hindi pa rin nila ito malaman. Ang pinakamalaking sakit sa ulo ay patuloy itong nagpapakita ng dalisay na kabutihan sa mga tao, na mas nagpapahirap para harapin ito. Naalala ni Yo Sung-won ang isang bangungot na insidente 11 taon na ang nakalilipas noong magpadala ang iba't ibang bansa ng mga diplomat para makipag-ugnayan sa isang mapayapang sibilisasyon na natagpuan sa loob ng isang dungsyon. Kahit na taimtim na inisip ng mga nilalang na yon na nakakatulong sila, lahat ng diplomat ay bumalik ng may permanenteng mutasyon sa katawan dahil inisip ng mga halimaw na may depekto ang anatomiya ng tao at nagpa siyang ayusin ito. Pinatunayan ng sakunang iyon na kahit ang mabuting intensyon mula sa mga nilalang sa dungsyon ay maaaring mauwi sa malaking trahedya. Kahit gaano pa sila bumait, ang mga halimaw ay halimaw pa rin. Ang multong ito ay magiging isang malaking bangungot na kaso para asikasuhin. Sinabi ni Yo Sung-won sa empleyado na siya mismo ang mamamahala sa investigasyon dahil espesyalidad niya ang pagharap sa mga kakaiba at abnormal na halimaw. Nang tumalikod siya para umalis, naalala ng empleyado ang isa pang napakahalagang detalye. Nagsimula lamang magpakita ang multo pagkatapos ilagay ni Guildmaster Bisayubol ang larawan ni Gio bilang display sa gallery ng 5th floor. Sumara na ang mga pinto ng elevator. Nagpakawala ng isang mahaba at pagod na buntong hininga si Yo Sung-won. Ang nagsimula bilang isang mabilis na dagdag na gawain ay formal nang naging siguradong walang bayad na overtime. Nang sandaling iyon, isang system window ang lumitaw sa harapan niya. Nagsimula ng galugarin ni Curator Yo Sung-won ang portrait ni Gio. Formal nang nagsimula ang investigasyon habang naghihintay si Yo Sung-won sa loob ng collection room hanggang 4 oras 29 minuto ang eksaktong oras na inaasahang magpapakita ang misteryosong multo. Sakto sa oras, lumabas si Gio mula mismo sa painting. Tahimik siyang pinagmasdan ni Yo Sung-won mula sa dilim. Nakaitim na kapa, maitim na buhok, nakayapak at may taas na nasa 188, ang hitsura niya ay eksaktong tumutugma sa lahat ng report ng mga saksi. Agad na nag-isip at nagsimulang magkalkula si Yo Sung-won. Lumalabas lang si Gio bago magmadaling araw kung kailan napakakaunti na ng mga staff. Maaaring ayaw niyang pinapanood siya, o may mga mahigpit na kondisyon na tumutukoy kung kailan siya pwedeng umalis mula sa frame. Dahil kumikilos siya na parang totoong tao, mas naniwala si Yo Sung-won sa ikalawang opsyon. Dahil talagang hindi mahulaan ang oras ng pagpapakita ng multo, itinuring niya ang kanyang sarili na maswerte dahil natiyempuhan niya agad ito sa unang subok. Sa ngayon, napagpasyahan niyang maupo lang muna at manood. Inactivate niya ang isang skill na nagpapalakas sa mga tunog sa paligid hanggang sa pinakasagad nito. Sinabi ng lahat na gumagalaw ang multong ito nang walang anumang ingay pero nagkakamali sila. Nakarinig si Yo Sung-won ng napakahinang tunog na parang mga malalambot na damo na nagkikiskisan. Sobrang tahimik nito para sa isang lalaking may ganoon katangkad na pangangatawan, kaya pala hindi ito napapansin ng mga regular na staff. Habang naglalakad-lakad si Gio sa gallery, maingat niyang tinitingnan ang ibang mga artwork na nakadisplay. Napakadelikado ng mga artifact na nakakulong sa kwartong ito, pero ni minsan ay hindi niya hinawakan ang kahit isa. Pinag-aaralan niya lang ang mga ito ng may totoong kuryosidad. Napaisip si Yo Sung-won kung talagang hinahangaan ni Gio ang sining o lihim siyang naghahanap ng mapapakinabangan. Pagkatapos ay nagkatinginan sila. Nang sandaling tumitig si Yo Sung-won sa mga mata ni Gio, nanigas ang buong katawan niya. Imposible ang pagiging madilim ng mga ito, ngunit sa hindi malamang dahilan ay puno ng walang katapusang liwanag. Sa kaibuturan ng dilim na iyon, nakaramdam siya ng nakakatakot at napakalaking presensya na likas na nagbigay sa kanya ng matinding pagkamangha. Bago pa man siya makakilos, biglang bumalik si Gio sa loob ng canvas.
Habang pinapanood ang portrait na muling natigilan, napaisip si Yo Sung-won kung natakot ba niya ang lalaki. At dahil doon, nagtapos ang unang araw ng investigasyon. Sa loob ng painting, ganoon din kagulat si Ji-oh. Naalala niyang nakita si Yo Sung-won na nagtatago sa likod ng nakadisplay na florera, kaya napaisip siya kung talagang takot sa kanya ang hunter. Lahat ng empleyadong nakasalubong niya sa ngayon ay karaniwang tumatakbo papalayo agad, kaya mula sa pananaw ni Ji-oh, mukhang siya ang nagpanik at tumakbo ngayon. Pagsilip niyang muli sa frame, nakita niyang nag-ayos na si Yo Seung-won at umalis na. Nagpa siya si Ji-oh na kailangan niyang mas magsikap para magmukhang ganap na walang panganib. Siguradong ayaw niyang palalain pa ang kakaibang sitwasyon nang dahil lang sa mabababaw na hindi pagkakaunawaan. Gayunpaman, malakas ang kutob niya na babalik ang lalaking nakasuot ng itim na coat. Isang kuneho ang lumapit sa kanya makalipas ang ilang sandali, pero tulad ng ibang hayop sa loob ng canvas, tumakbo ito papalayo nang subukan niya itong hawakan. Nagpakawala ng mahinang buntong hininga si Jo. Sana talaga ay mayroon siyang malambing na alaga na papayag na yakapin niya. Pagkatapos ay bigla siyang nagkaroon ng magandang ideya. Baka mas mabuting gumuhit na lang siya ng sarili niya. Dumating ang ikalawang araw ng investigasyon. Muling tumayo si Yo Seung-won sa harap ng portrait ni Ji-oh. Nang makitang nagpakita talaga si Ji-oh ngayon, nakahinga siya ng maluwag. Talagang nag-alala siya na baka magtago na ang multo pagkatapos ng kakaibang pagtitig nila sa isa't isa kahapon. Ngayon magsisimula ang tunay na trabaho. Naisip ni Yo Seung-won na ang portrait na ito ay ganap na naiba sa anumang normal na halimaw mula sa Dongsion. Ang pangunahing layunin niya rito ay alamin ang mga patakarang nagdidikta sa kilos ni Jeo at tingnan kung kaya ba nitong mamuhay ng payapa kasama ng mga ordinaryong tao. Kahit ganoon, ang pagtingin pa lang sa mga mata ni Jeo ay nangangailangan na ng matinding tapang. Pinaalalahanan niya ang sarili na pagkatapos ng malaking sakuna, may ilang halimaw na nakakaya lang harapin kapag naintindihan ang kanilang mga pinagmulan. Nakaligtas ang sangkatauhan sa mga brutal na labanang iyon sa pamamagitan ng matalinong pagmamasid sa halip na basta-basta na lang nakikipagbugbugan. Habang tahimik na nag-iisip si Yo Sung-won, si Ji-oh na mismo ang unang sumira sa katahimikan. Tulad ng dati, tinanong niya si Sung-won kung gusto nitong makipag-usap sa kanya. Walang alinlangang sumagot si Yo Seung-won na gusto nga niya. Sa loob ng painting, mabilis na tiningnan ni Ji-oh ang safety rating ni Yo Seung-won sa system screen at nakahinga ng maluwag nang makita ang buong 5 bituin. Na-realize niyang ang lalaking nakatayo sa harap niya ay taong lubos niyang mapagkakatiwalaan at talagang naantig siya na may pumayag din sa wakas na makipag-usap sa kanya. Sa loob ng canvas, totoong nagulat si Ji-oh na kahit matapos ang kakaibang una nilang pagkikita, hindi nagpakita ng kahit katiting na takot ang lalaking nakaitim na coat habang nakikipag-usap sa isang buhay at humihingang painting. Sa labas ng frame, nagsimula si Yo Seung-woo sa paghingi ng tawad sa mga nangyari noong nakaraang araw. Sa totoo lang, naantig si Ji-oh sa ginawa niyang iyon. Naisip niyang sa isang baliw na mundo kung saan normal ng kalabanin ng mga tao ang mga halimaw na kasing laki ng mga skyscraper, marahil ay hindi na ganoon nakakabaliw ang isang nagsasalitang portrait para sa kanila. Sinabi ni Ji-oh na hindi na niya kailangang humingi ng tawad at tinanong kung ano ang pangalan niya. Nag-alinlangan si Yo Seung-won ng isang sandali. Alam niyang may taglay na matinding kapangyarihan ang mga pangalan sa kanilang trabaho. Maraming supernatural na kontrata ang nabubuo sa pamamagitan ng pagpapalitan ng tunay na pangalan, at panandalian siyang nag-alala na baka ang pagbibigay ng pangalan niya ay mahiwagang magtali sa kanya sa isang delikadong bagay. Gayunpaman, base sa lahat ng nakalap niya hanggang ngayon, hindi kailanman nagpakita ng kahit katiting na pagiging agresibo ang painting. Sa huli, nagpakilala siya bilang Yo Sung-won. Inulit ng malakas ni Ji-oh ang pangalan bago nagtanong kung mayroon siyang mga katanungan. Mayroong buong listahan nito si Yo Sung-won. Ang pinakauna niyang tanong ay kung ang nakatitigan niya ba kahapon ay mismong si Ji-oh. Sumagot si Ji-oh nang walang pag-aatubili, kinukumpirmang siya nga iyon. Agad na sumunod si Yo Sung-won at nagtanong kung ibig sabihin ba noon ay pwedeng lumabas si Ji-oh sa portrait anumang oras niya gusto. Muli, nagbigay si Ji-oh ng ganap at tapat na. Halos hindi maitago ni Yo Sung-won ang kanyang gulat. Hindi niya inaasahan na isang misteryosong nilalang ang ganitong kusang magbibigay ng napakaraming sikretong impormasyon. Simpleng nagpaliwanag si Ji-oh na wala siyang nakikitang dahilan para itago ito. Nang itanong ni Yo Sung-won kung bakit napaka-open niya, sinagot siya ni Ji-oh ng isang lubos na hindi inaasahang tugon dahil nagtanong siya. Nagtatakang sinabi ni Yo Sung-won kung ano ang mangyayari sakaling dumating siya na may masamang intensyon. Mahinahong ipinaliwanag ni Ji-oh na wala rin itong magiging saysay dahil alam niyang tunay na mabait at magalang na tao si Yo Sung-won. Iyon ang kaisa-isang dahilan kaya niya napiling makipag-usap dito mula pa sa simula. Nang marinig ito, na-realize ni Yo Sung-won na ang nilalang sa loob ng canvas ay may buong kakayahan na basahin ang tunay na pagkatao ng isang tao. Kaya hindi niya maiwasang isipin kung paano tratuhin ni Ji-oh ang isang taong itinuturing nitong tunay na masama. Pagkatapos ay tinanong siya ni Ji-oh kung mayroon pa ba siyang ibang tanong sa isip niya.
Binanggit ni Yeo Sung-won ang misteryosong multo na gumagala sa loob ng high-end gallery at nag-iwan ng kung ano-anong regalo para sa mga staff. Sa unang pagkakataon, huminto sandali si Ji-oh sa halip na sumagot kaagad. Tinanong niya si Yeo Sung-won kung anong ibig sabihin nito sa pagtawag sa kanya bilang multo, at na-realize niyang baka hindi sinasadyang na-offend niya ito. Nagkandara pa si Yeo Sung-won para humingi ng tawad. Ngumiti lang si Ji-oh at ipinaliwanag na habang ang gumagalaw na painting ay tiyak na magmumukhang multo sa mga ordinaryong tao, sa totoo lang ay hindi pa siya namamatay. Ang sagot na iyon ay mas nag-iwan pa ng mas maraming tanong kay Yeo Sung-won kaysa noong simula. Tinanong niya kung bakit pagalagala si Ji-oh sa gallery sa oras ng gabi. Ipinaliwanag ni Ji-oh na matapos biglang magbagong anyo bilang bahagi ng isang painting at mailipat sa isang lugar na hindi niya kilala, gusto lang niyang alamin kung nasaan siyang lupalo. Nakapukaw ng atensyon niya ang mga ultra-rare artifact na nakakalat sa gallery. Ngunit higit pa rito, na-curious siya sa mga taong nagtatrabaho roon. Gusto niyang malaman kung anong uri ng buhay mayroon sila, kung ano ang mga pangalan nila, at kung ano ang mga gusto nila. Kahit sa mundong ganap ng nasira, ang pamumuhay ng mag-isa ay nagpapanabik sa kanya na magkaroon ng kausap. Mahinahong idinagdag ni Benny na napakadaling kausap ng mga magagalang na tao tulad ni Yeo Sung-won. Napangiti si Yeo Sung-won at nagtanong kung ibig sabihin ba nito ay mas gusto ni Ji-oh ang mga taong may mabuting asal. Tumango si Ji-oh at inamin na mas magandang kausap ang mga regular na empleyado kumpara sa maingay na lalaking nakasuot ng pula, kaya agad na nalaman ni Yeo Sung-won na ang tinutukoy niya ay si Guildmaster E. Sable. Nagpatuloy si Ji-oh sa pagpapaliwanag na napakadaldal ng Guildmaster, kaya halos imposible nang makasali sa usapan. Naiwang ganap na walang masabi si Yeo Sung. Ngayon ay naintindihan na niya sa wakas kung bakit ang isang rank hunter na tulad ni E. Sable ay nabigong makakuha kahit isang pirasong impormasyon mula sa portrait. Inisip na lang ni Ji-oh na masyadong nakakapagod siyang pakisamahan. Upang pagaanin ang sitwasyon, humingi ng paumanhin si Yeo Sung-won para sa boss niya, at inamin na medyo kakaiba talaga ang guildmaster nila. Binaliwala lang ito ni Ji-oh at sinabing mukha namang hindi masamang tao si Bisay Ubol, kaya ayos lang iyon sa kanya. Para kay Yeo Sung-won, nakakagulat na nakakapanatag ang sagot na iyon. Kahit na nabasa niya ang pagkatao ng isa sa pinakamalakas na hunter na nabubuhay, nanatiling kalmado lang si Ji-oh. Hanggat hindi naman purong kasamaan ng isang tao, hindi niya pinapalaki ang kanilang mga kapintasan. Nagbato ng isang huling tanong si Yeo Sung-won. Kadalasan ay nananatiling nakapikit ang mga mata ng nasa litrato. Nakikita pa rin ba ni Ji-oh ang mga nangyayari sa labas sa mga sandaling iyon? Nilinaw ni Ji-oh na hindi siya palaging nagmamanman sa mga tao. Kapag nakapikit ang mga mata niya, madalas ay pinagmamasdan lang niya ang dumadaang tanawin mula sa kwadro, na parang nakatingin lang sa bintana ng umaandar na bus. Tinignan niya talaga ito sa salamin kanina para kumpirmahing dumidilat lang ang nasa litrato kapag ginusto niyang makipag-ugnayan sa mundo sa labas. Dagdag pa niya, dahil nakakulong siya sa loob ng kwadro at pinagmamasdan ang pag-ikot ng mundo, ang pagtingin sa labas ang isa sa mga tanging libangan niya. Ang huling sinabi niyang iyon ay nagdulot ng matinding kilabot sa buong katawan ni Yeo Sung-won. Para kay Ji-oh, ang tunay na sining ay hindi ang mismong litrato, kundi ang mga taong patuloy na namumuhay sa labas. Tinapos ito ni Ji-oh sa pagpapaliwanag na ginagawa lang niya ang makakaya niya para kumilos ng may tamang asal dahil iyon naman ang dapat gawin ng isang mabuting tao. Napangiti si Yeo Sung-won. Nakakagulat na naging masaya ang pag-uusap na iyon. At doon natapos ang ikalawang araw ng investigasyon. Eksaktong alas 9 ng umagang iyon, biglang pumasok si Yeo Sung-won sa opisina ni Bisay Ubol nang walang pasabi. Binalaan ang guildmaster na mas mapanganib ang litrato kaysa sa inaakala nila. Ipinaliwanag ni Yeo Sung-won ang mga nalaman niya kay Guildmaster Bisay Ubol, at nilinaw na ang litratong ito ay hindi tulad ng anumang halimaw na nakaharap na ng sangkatauhan. Sa halip na nagkukunwari lang na mabait, totoong naniniwala si Gyo na isa siyang ordinaryong tao. Kung ang paniniwalang iyon ay totoo o isang malaking pagpapanggap lang ay imposibleng malaman, at ang mismong pagiging hindi niya mahulaan na iyon ang dahilan kaya siya nakakakilabot na mapanganib. Hinuhusgahan ni Gyo ang lahat base lang sa sarili niyang pananaw kung ano ang tama at mali, at hindi man lang maisip ni Yeo Sung-won ang mangyayari kung magpasya ang litrato na talagang masama ang isang tao. Kung darating man ang araw na iyon, siguradong mabilis na mauwi sa sakuna ang lahat. Diretsahan siyang nagtanong kung dapat ba nilang ibigay ang painting sa Hunter Association para sa mas malalim na pagsusuri. Pero bago pa man magsalita si Bisay Ubol, alam na ni Yeo Sung-won ang sagot. Walang kahit anong balak ang Guildmaster na isuko ang premyo niya. Kung mayroon man, mas naging desidido pa ng 10 beses si Bisay Ubol nang marinig ang lahat ng ito. Habang mas nakikilala niya si Gyo, mas lalo siyang nakumbinsi na may napakabuting kalooban ang nilalang na ito. Inutusan niya si Yeo Sung-won na ituloy ang araw-araw nilang pag-uusap, bumuo ng tunay na tiwala, at sa huli ay iayos ang maayos nilang paghaharap. Pinakiusapan pa niya itong alamin kung ano ang gusto ni Gyo para hindi na siya patuloy na baliwalain nito.
Kahit na alam ni Yeo Sung-won na masyadong personal ang pabor na yon, pumayag pa rin siya dahil sakop pa rin yon ng trabaho niya. Tumawa si Bisayubol at nagtanong kung bakit lahat ng tauhan niya ay masyadong mapangduda. Mabilis na sumagot si Yeo Sung-won at sinabing iyon ay dahil puro mapangdudang tao lang ang kinukuha ng Guildmaster at sa totoo lang, hindi naman siya nagkamali. Bawat isang empleyado sa Collectors Guild ay personal na pinili ni Bisayubol. Hindi basta-basta kumukuha ng tauhan ng lalaki at kahit ang mga bihasang top-tier hunter ay nakakaramdam ng matinding kaba kapag nasa iisang kwarto kasama niya. Iyon pa lang ay nagpapakita na kung gaano talaga kalakas ang Guildmaster. Bago lumabas ng pinto, pinaalalahanan siya ni Yeo Sung-won na walang katulad na kaso sa buong mundo na maihahambing sa litrato ni Gio. Ibig sabihin, aabutin ng matagal bago nila malaman ang tunay na pagkatao nito. Pero kaswal lang siyang sinabihan ni Bisayubol na ituloy ang investigasyon. Pagsapit ng ikatlong araw ng investigasyon, sinimulan ni Yeo Sung-won ang lahat sa isang simpleng tanong kung nakakaramdam ba ng lungkot si Gio doon. Mabilis na sumagot si Gio at sinabing hindi naman siya nakakaramdam ng lungkot kahit kailan. Agad na humingi ng paumanhin si Yeo Sung-won kung masyadong nanghihimasok sa personal nitong buhay ang tanong at ipinaliwanag na dahil puro tauhan lang ng gallery ang pumapasok sa vault na yon. Inisip niyang lumalabas lang si Gio mula sa kwadro para maghanap ng makakasama. Tahimik na umiling si Gio. Sa totoo lang, mas gusto niya talaga ang mga lugar na walang ibang tao. Tinanong ni Yeo Sung-won kung naiilang ba siya sa mga ganitong pag-uusap. Hindi ang naging sagot ni Gio pero ipinaliwanag niyang noong nakaraang buhay niya. Masyado siyang maraming oras na ginugol sa pakikipag-usap sa mga tao kaya lagi siyang humihiling ng isang tahimik na lugar kung saan hindi niya kailangang magsalita, mag-alala, o magpasan ng mabibigat na responsibilidad. Iyon mismo ang ibinigay sa kanya ng mundo sa loob ng canvas. Nabigla sa kanyang mga salita, tinanong ni Yeo Sung-won kung dati ba siyang tao, at mahinahong itinama iyon ni Gio sa pagsasabing tao pa rin naman siya hanggang ngayon. Nang mapagtanto ang pagkakamali, binawi ito ni Yeo Sung-won at iniba ang tanong, inaalam kung isa bang ordinaryong tao si Gio bago nakulong sa canvas. Kinumpirma ito ni Gio. Ang nag-iisang detalyeng iyon ay nagbigay ng panibagong pananaw kay Yeo Sung-won. Mula sa mga naitala ng sangkatauhan sa paglipas ng mga taon, kadalasang nahahati sa dalawang uri ang mga malataong nilalang. Maaaring ipinanganak silang halimaw at nag-anyo lang na tao, o kaya na may nagsimula bilang totoong tao bago tuluyang naging ibang nilalang. Malinaw na nabibilang si Gio sa ikalawang uri. Ang mas nakakapagtaka pa ay napanatili niya ang lahat ng kanyang alaala bilang tao nang hindi nilalamon ng karaniwang galit o puot na nagpapabaliw sa mga katulad niyang nilalang. Sa halip, mukhang payapang-payapa siya, pero may kakaibang kilabot sa sobrang pagiging kalmado niyang iyon. Ipinaalala nito kay Yeo Sung-won ang nakakabinging katahimikan sa isang burol. Sa pagnanais na ibahin ang usapan, tinanong niya kung naiinip din ba minsan si Gio. Inamin ni Gio na nangyayari iyon minsan, kaya tinanong ni Yeo Sung-won kung paano niya pinapalipas ang oras. Sinagot siya ni Gio ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Kumakain siya. Tuluyang nanigas sa gulat si Yeo Sung-won. Isang painting na kumakain. Kaswal itong ipinaliwanag ni Gio, ikinuwento kung paano siya kumukuha ng mga sariwang sangkap, hinahanda ang mga ito, iniluluto sa sarili niyang mga kalderot kawali, at ninanamnam ang pagkain tulad ng kahit na sino. Tutal, sa isip niya ay isa lang siyang ordinaryong tao. Para kay Yeo Sung-won, ang sobrang normal na paliwanag na iyon ang naging dahilan para mas magmukha siyang hindi tao. Habang pilit na iniintindi iyon ni Yeo Sung-won, inaalala naman ni Gio ang mga patakaran ng sarili niyang mundo sa isip niya. Nagkakatotoo ang kahit anong iguhit niya sa loob. Maaari siyang magmanman o lumabas patungo sa totoong mundo sa pamamagitan ng kwadro. Ang kagubatan doon ay may kakayahang bumuhay sa sarili nito at puno ng mga palakaibigang nilalang. Dahil mukhang masyadong kuryoso si Yeo Sung-won kung paano talaga gumagana ang kakayahan niya, nagpasya si Gio na gumawa ng isang masayang eksperimento. Sinabi niya sa hunter na ang pamumuhay sa loob ng isang painting ay may ilang mga benepisyong hindi mo makukuha kahit saan. Dahil na curious, tinanong siya ni Yeo Sung-won kung ano ang ibig niyang sabihin doon. Humingi si Gio ng isang simpleng pabor, pinaguguhit siya ng isang mansana sa mismong litrato. Labis na nabigla si Yeo Sung-won dito, kaya nanigurado siya kung tama bang sa mismong artwork niya iguguhit iyon. Nagbigay si Gio ng pampapanatag na pagtango dahil palaging may dalang mga nakatabing gamit si Yeo Sung-won para sa mga hindi inaasahang sitwasyon sa gallery. Naglabas siya ng paintbrush. Gayunpaman, nag-alangan pa rin siya. Ang sirain ng isang mamahaling obra maestra ang pinakahuling bagay na gusto niyang gawin. Nang mapansin ang art kit, tinanong siya ni Gio kung palagi ba niya itong bitbit. Ipinaliwanag ni Yeo Sung na ang pagtatrabaho sa ganitong vault ay nangangahulugang dapat laging handa sa kahit ano. Huminga ng malalim, tuluyan siyang gumuhit ng isang simpleng mansanas sa canvas. Tiningnan ni Gio ang iginuhit at diretsahang inamin na hindi masyadong maganda ang mansanas. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa vault,
hanggang sa maiwan si Yo Sung-won sa labis na pagkagulat ng direktang iunat ni Ji-o ang kamay mula sa painting, kinuha ang mansanas na kapipinta lang sa canvas, nagpasalamat sa kanya, at kaswal na kinagatan ito. Nakatayo lang doon si Yo Sung-won, nakatitig sa matinding hindi makapaniwala. Kasisilay lang ng sarili niyang mga mata kung paano kainin ng isang mahiwagang litrato ang mansanas na ipininta niya gamit ang sarili niyang mga kamay. Habang nakatayo doon si Yo Sung-won at nawawala sa sarili dahil sa nasaksihang himala, kumagat si Ji-o sa mansanas mula sa loob ng canvas at pinuri ang lasa nito, sinabing perpekto ang pagkakahinog at bango nito. Blankong napatitig si Yo Sung-won sa paintbrush na hawak niya, hindi pa rin maiproseso ng utak niya kung ano ang kalalabas lang na nangyari. Ang mansanas na iyon ay isa lamang mabilis at simpleng guhit na ginawa gamit ang ordinaryong pintura, pero himalang naging isang totoong prutas. Kaswal na ipinaliwanag ni Ji-o na ang pamumuhay sa loob ng sining ay nagbibigay sa kanya ng iba't ibang astig na kakayahan. Tuwing tinatamad siyang magluto, iguguhit lang niya ang isang buong pagkain at kakainin na yon. Para kay Yo Sung-won, iyon ay isa na namang nakakabaliw na kapangyarihang hindi dapat taglay ng isang ordinaryong tao. Nang mapansin ang labis na pagkamausisa ng hunter, tinanong siya ni Ji-o kung kamangha-mangha ba ang lahat ng ito para sa kanya. Nang tumango si Yo Sung-won, naisip ni Ji-o na nararapat lang na ibalik niya ang pabor sa iginuhit na mansanas, kahit na ordinaryong bagay lang ang inaasahang matanggap ng hunter. Tahimik na naghintay si Yo Sung-won. Sa loob ng painting, inalala ni Ji-o ang isa sa pinakauna niyang eksperimento. Hindi nagtagal pagdating niya sa mundong ito, gumugol siya ng walang katapusang oras sa pagguhit ng mga mamahaling hiyas para subukan ang hangganan ng kanyang kakayahang lumikha. Dinurog pa nga niya ang mga hiyas na yon para maging pinong pangkulay, at nadiskubre niyang tila may buhay ang pintura at ang nagawang obra sa bawat hagod nito. Dahil sa pagtuklas na yon, napaisip siya kung maaari bang maipasa sa isang tao sa labas ang isang bagay na ginawa sa loob ng canvas. Para subukan ang kanyang teorya, direktang nagpinta si Gio sa sarili niyang litrato. Biglang kumalat ang makukulay na guhit sa ipinintang bersyon ng kanyang mukha bago lumabas ang system window niya na naghudyat ng pagtatapos ng isang bagong quest. Maya-maya pa, isang nagliliwanag na pulang hiyas ang dahan-dahang lumabas mula sa gintong frame ng painting. Kusang iniabot ni Yo Sung-won ang kanyang kamay at sinalo ito. Ngumiti si Gio at sinabing isa itong munting pabuya sa pagguhit ng mansanas. Dahil sa matinding gulat, sinuri ni Yo Sung-won ang bato. Ang malakristal na anyo nito ay hindi katulad ng anumang batong kilala sa agham. Nagtanong siya kung anong klaseng hiyas ito, ngunit tapat na inamin ni Gio na wala siyang ideya. Ang alam lang niya ay nagmula ito sa napakalalim na bahagi sa ilalim ng lupa, malapit sa pinakagitna kaya naglalabas pa rin ito ng matinding init. Pabiro pa niyang idinagdag na baka napakainit nito dahil naalala niya ang isa sa kanyang mga kaibigan. Habang ramdam ang init na nagmumula sa bato, nakabuo ng isang malaking konklusyon si Yo Sung-won sa kanyang isipan. Tiyak na hindi isang halimaw si Gio. At sa paglipas nito, nagtapos ang ikatlong araw ng investigasyon. Kinalaunan, direktang iniulat ni Yo Sung-won ang kanyang mga natuklasan kay Guildmaster E. Sable. Base sa lahat ng nakita niya, ipinaliwanag niyang hindi maituturing si Gio bilang isang karaniwang halimaw ng dungsyon, at hindi rin siya matatawag na isa sa mga anak ng pinagmulan. Ayon sa sinaunang kwento na pinangalagaan ng mga hardinero, ang pinagmulan ay isang cosmic entity na nagpapanatili ng balance ng universo at nagtatakda ng mga batas ng realidad. Ang mga dungsyon na lumitaw pagkatapos ng matinding sakuna ay nagmula sa kapangyarihan nito, at ang bawat halimaw sa huli ay nanggaling sa mga dimensyong iyon. Iba ang mga anak ng pinagmulan sa mga halimaw sa dungsyon dahil direkta silang isinilang mula mismo sa pinagmulan. Ngunit hindi pasok si Gio sa alinman sa mga ito. Siya ay isang nilalang na lubos na walang katulad. Ang mas nakakagulat pa, ipinakita niya ang kakayahang lumikha ng panibagong buhay. Lumipas ang ilang araw, at sa ika-6 araw ng investigasyon, bumalik si Yo Sung-won sa 5 Lie Floor Gallery. Masayang ipinagmalaki ni Ji ang kanyang mga bagong likha, mga maliliit at kumikinang na asul na ibong nagliliparan sa paligid niya, na buong pagmamalaki niyang ipinakilala bilang bago niyang pamilya. Dahil sa kuryosidad, nagtanong si Yo Sung-won kung talagang ginawa ba niya ang lahat ng ito ng mag-isa. Tumango si Gio at ipinaliwanag na gumuhit siya ng humigit kumulang 100 dahil naisip niya na masaya itong gawin. Kahit wala silang vocal cords, nakakagulat na madaldal sila sa sarili nilang paraan. Minsan ay nagsasama-sama sila para bumuo ng isang magandang asul na lawa, at mahilig nilang palamutyan ang kanilang sarili sa pamamagitan ng paglalagay ng maliliit na bagay sa loob ng malambot na parang gulaman nilang mga katawan. Habang nakikinig sa kanyang pagkukwento, napagtanto ni Yo Sung-won na kinakausap ni Gio ang mga ito na parang mga tunay na buhay na kasama. Hindi niya napigilang magtanong kung may tunay bang kaluluwa ang mga ibong iyon. Tahimik na inamin ni Gio na yon din mismo ang iniisip niya. Dahil sa sagot na yon ay mas lalo lamang nalito si Yo-won. Ang tunay na mga anak ng pinagmulan ay walang anumang ego o malay na kaisipan, ngunit sadyang naiiba si Jay.
Siya ay sabay na isang tao, isang painting, at isang nilalang na nakakapagpabago ng realidad. Gayunpaman, wala siyang naramdamang kahit anong banal na aura na nagmumula sa kanya. Nagsimula siyang magtaka kung gaano kalawak ang naabot ng kapangyarihan ni Jay. Kaya ba niyang iguhit mismo ang tadhana? Kaya ba niyang baguhin ang mga alaala? Kaya ba niyang direktang bumuo ng isang tunay at buhay na tao mula sa wala? Mahinahong sumagot si G o na ang mga bagay na yon ay maaaring posible o hindi, pero wala siyang interes na alamin ito. Ang isipin pa lang na lumikha ng buhay ng tao ay nagdudulot na ng matinding pagkabagabag sa kanya. Iginigiit niya na hindi siya isang pambihirang nilalang at taimtim na nakiusap kay Yo Sung-won na huwag siyang ituring bilang isang nakatataas na nilalang. Tahimik na sumang-ayon si Yo Sung-won na igalang ang kanyang hiling. Kinalaunan ng araw na yon, muli niyang binuksan ang paksa kay Bae Saibol at nagtanong kung panahon na ba para ibigay ang portrait sa Hunter Association. Ngumiti lang si Bae Saibol. Inamin niya na marami pa ring bagay ang nananatiling lingid sa kanilang kaalaman. Wala silang ideya kung ano ang tunay na kakayahan ni Gio, kung gaano kalawak ang abot ng kanyang pag-iral, o kung anong bahagi ang ginagampanan niya sa pinagmulan ng mundo. Ipinunto ni Yo Sung-won na ang isang nilalang na may ganoong hindi maisip na impluensya ay marahil dapat suriin ng mga nangungunang mananaliksik para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Tinawag siya ni Bisabol sa kanyang buong pangalan, at malumanay na ipinaalala kay Yo Sung-won kung bakit siya kinuha sa trabaho sa umpisa pa lang. Hindi kailanman itinatag ang Collectors Guild para mag-ipon ng mga superweapon. Umiiral ito upang pangalagaan ang mga obra maestra. Buong pagmamalaking ipinahayag ni Bisabol na dala niya ang karangalan ng isang alagad ng sining, hindi ng isang hunter. Ang isang tunay na kolektor ay hindi kailanman pinahahalagahan ang sining para sa kapangyarihang ibinibigay nito o sa yaman na hatid nito. Ang tanging mahalaga ay ang kwentong nakakubli sa loob mismo ng likha, at ang tangi niyang layunin ay protektahan ang kwentong iyon gamit ang sarili niyang mga kamay. Habang nakatingin sa portrait ni Gio na tahimik na nakasabit sa madilim na vault, napagtanto ni Bisable na ang nasa harapan nila ay isang bagay na higit pa sa imahinasyon ng tao, isang puwersa na kailanman ay hindi mapipigilan. Sa kabutihang palad para sa buong sangkatauhan, ang puwersang naninirahan sa loob ng kanbas na iyon ay walang nikatiting na masamang intensyon sa katawan. Habang masayang nagmamasa ng masa ng tinapay si Gio sa loob ng kanyang pribadong santuwaryo, na napapaligiran ng makukulay na kumikinang na nilalang at mahiwagang hiyas, bumalik naman si Bisable sa kanyang opisina at namamangha sa matinding swerte ng sitwasyon. Para sa Guildmaster, ang pagtatagpo nila ni Gio ay isang ganap na himala. Kung sino man o anuman talaga si Gio, ang mawalan ng kontrol sa kanya ay hindi maaari. Ipinunto ni Isabel na sa mismong segundong napunta ang portrait sa auction block, naging isa na itong ticking time bomb. Tiyak na malalaman din ito ng buong mundo kinalaunan. Ang mabilis na pagbili rito ay paraan lamang niya upang pigilan ang isang potensyal na sakuna bago pa masira ng mga panlabas na puwersa ang sitwasyon. Matapos marinig ang master plan, hindi mapigilan ni Yo Sung-won na respetuhin ito. Naglalaro ng 5-dimensional chess ang kanyang boss habang ang iba ay naglalaro lang ng checkers. Pagkatapos ay dumating ang kautusan. Kung itinuturing ni Gio ang sarili bilang tao, lahat ng nasa ilalim ng bubong na ito ay dapat siyang ituring ng ganoon. Tapos ang usapan. Sa loob ng painting, isang maliit na dilaw na nilalang na parang bubuyog ni Gio ang hindi sinadyang nakabagsak ng isang kagamitan mula sa kanyang workbench, na kumalembang sa sahig kasabay ng isang mahinang iyak. Pinanood lang ni Gio ang munting nilalang ng may tahimik at matamis na ngiti. Hinikayat ni Bisabol ang curator na isantabi ang karaniwang pag-iisip ng isang hunter at imulat ang kanyang mga mata sa mas malaking larawan. Hindi na kinailangan pang kumbinsihin ng husto si Yo Sung-won. Ang mismong paggugol ng oras kasama si Gio ay nagpatunay na kung gaano katotoo ang pagkatao nito. Natawa si Bisabol sabay punto kung paano hinarap ni Gio ang inis. Sa bagay, ayaw niyang naistorbo siya, ngunit hindi siya kailanman nagtatanim ng galit. Kahit nasubukin ng mga tao ang kanyang limitasyon, ang pinakauna niyang likas na reaksyon ay tiyaking walang nasasaktan. Sa paningin ng Guildmaster, ang nag-iisang katangiang iyon ay nagbubunyag ng lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa kaluluwa ni Gio. Isa pa rin itong nakakalitong konsepto na mahirap intindihin para kay Yo Sung-won. Kapag taglay mo ang tila Diyos na kapangyarihang magbago ng realidad, ang mga normal na tao ay karaniwang mukhang langgam lang sa gilid ng kalsada. Ngunit, lubos na nakakasiguro si Bae Saibol. Iginiit niyang ang isang sulyap sa mga mata ni Gio ay sapat ng patunay, at bilang Guildmaster, hindi kailanman nagkamali ang kanyang kutob. Pinayuhan niya si Yo Sung-won na tigilan na ang pangingialam sa isipan ni Gio na parang isang siyentipikong naghihiwa ng specimen. Simple lang ang layunin, maging isang mabuting kaibigan na masaya niyang kasama. Pagkatapos, nang hindi man lang umingiti, kaswal na iminungkahi ni Bisabol ang ideyang ipasyal si Gio sa bayan paminsan-minsan. Muntik nang mabulunan si Yo Sung-woo, ngunit seryosong-seryoso ang boss niya. Kahit gaano kaabsurdo pakinggan ang ideyang ipasyal ang isang buhay na painting, natawa na lang si Yo Sung-won sa sarili niyang pag-aalala. Pinili niyang magtiwala sa pasya ni Bisabol.
Bago tapusin ang kanilang pagpupulong, naglabas ng mahigpit na utos ang Guildmaster. Ibibigay ng Collectors Guild kay Gio ang ganap na royal treatment. Kinalaunan ng gabing iyon, naglakad-lakad si Yo Seung-won sa ilalim ng mga ilaw ng lungsod, pilit iniintindi ang nakakabaliw na naging takbo ng kanyang buhay. Nakaramdam siya ng matinding ginhawa dahil alam niyang ligtas si Gio mula sa Hunter Association. Bilang isang dating hardinero, lubos niyang alam ang madilim at malupit na panig ng kanilang mga research lab. Ang mga hardinero ay mga espesyal na individual na piniling mangalaga sa isang hardin, isang sagradong kaharian na direktang nakaugnay sa pinagmulan ng universo, dahil ang kalusugan ng isang hardin ang nagtatakda kung gaano kalupit ang mga kalapit na dungsyon. Ibinuhos ng mga hardinero ang buong buhay nila sa pagprotekta sa mga ito, kaya hindi maiwasang makabuo sila ng malalim na ugnayan sa mga kakaibang nilalang na isinilang mula sa sagradong pinagmulang iyon. Habang naglalakad, nakuha ng mainit na amoy ng sariwang bunjuping mula sa isang street cart ang atensyon niya. Dahil alam niya ang kahinaan ni Gio pagdating sa masasarap na pagkain, bumili siya ng isang brown paper bag na puno ng isdang tinapay bago bumalik pababa sa vault ng gallery. Habang iniabot ang mainit na merienda sa picture frame, kaswal na nagtanong si Yo Seung-woo kung ilang taon na si Gio. Sumagot si Gio na siya ay 29 na taong gulang. Napangiti si Yo Seung-won. Dahil siya mismo ay 33, inisip niyang mas matanda sa kanya si Gio. Natawa si Gio, at inamin na halos lahat ay nag-aakalang mas matanda siya sa kanyang hitsura, at nag-alala na baka naging bastos ang pakinggan niya. Humingi ng tawad si Yo Seung-won, pero ipinagkibit balikat lang ito ni Gio at ibinalik ang tanong sa kanya. Nang sabihin ni Yo Seung-won na 33 taong gulang na siya, pinuri siya ni Gio dahil mukha siyang napakabata para sa kanyang edad. Dahil sa hindi inaasahang papuri, napatawa ng totoo si Yo Seung-won. Pagkatapos ay iminungkahi ni Gio na itigil na nila ang masyadong formal na pag-uusap. Masayang pumayag si Yo Seung-won, kaya naging mas komportable at magaan ang usapan nila habang pinagsasaluhan ang maiinit na pastry. Mabilis na lumipas ang mga araw, at hindi nila namalayan na ika-17 araw na ng investigasyon. Sa isa sa mga pag-uusap nila ng hating gabi, ipinaliwanag ni Yo Seung-won ang koneksyon ng pinagmulan at ng mga hardin. Inilarawan niya ang pinagmulan bilang isang malaking katawan ng tao, kung saan ang bawat hardin ay nagsisilbing mahalagang bahagi nito, tulad ng puso, daluyan ng dugo, mga mata, at mga kamay. Napandal na lang si Gio na labis na namangha sa paliwanag na yon. Inamin ni Yo Seung-won na ganoon din siya kamangha sa mundo ni Gio, at idinagdag na ang pagiging hardinero ay isang malupit na trabaho kung saan palaging may nagbubuwis ng buhay. Dala ng kuryosidad, nagtanong si Gio kung may kalayaan ba silang pumiling maging isang hardinero. Umiling si Yo Seung-won. Walang kinalaman ang pagpili rito. Kahit nang talikuran niya ito para maging museum curator, nakabuntot pa rin sa kanya ang mabigat na tungkuling iyon na parang anino. Maya-maya pa, iniabot ni Yo Seung-won ang isang maliit na pouch ng mga buto ng halaman na hinihingi ni Gio kanina. Inilabas ni Gio ang kanyang dalawang kamay mula mismo sa canvas para tanggapin ang regalo. Pagkatapos ng isang matamis na ngiti ng pasasalamat, napahalakhak ng malakas si Yo Seung-won. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng dalawang kamay na lumabas mula sa frame ng walang katawan. Dahil tunay na nag-aalala sa kanyang bagong kaibigan, nagtanong si Gio kung mahirap bang pasanin ang pagiging isang hardinero. Inamin ni Yo Seung-won na mahirap ito, pero iginiit na ito ay isang buhay na puno ng layunin. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita pa rin niya ang kanyang hardin. Isang marilag at mataas na bulubundukin na nababalot ng sinaunang yelo at glacier. Ang pagprotekta sa isang lugar na ganito kaganda ay sapat na para maging sulit ang bawat paghihirap. Hinaplos ng dahan-dahan ni Gio ang isa sa kanyang mga umiilaw na dilaw na alaga habang nakikinig, at tumango bilang tahimik na pakikiisa. Lubos niyang nauunawaan ang debosyong iyon. Para sa kanya, ang mapayapang kagubatan na nakakulong sa kanyang canvas ay nagkakahalaga ng kanyang buong buhay para protektahan. Nang may mainit na ngiti, nagtanong ng kaswal si Yo Seung-won kung pinangarap ba ni Gio na lumabas sa painting ng tuluyan. Nangako siya na kapag handa na si Gio na maranasan ang totoong mundo, siya mismo ang magsisilbing tour guide nito. Alam ni Yo Seung-won na ang pagpapalabas sa isang nilalang na kayang bumago ng realidad tulad ni Gio papunta sa totoong mundo ay isang napakalaking sugal. Walang talagang nakakaunawa kung ano ang tunay na pagkatao ni Gio, kaya imposibleng mahulaan kung ano ang magiging reaksyon ng mundo sa kanya. Pero dahil hindi na nila mapipigilan ang hindi maiiwasang mangyari, inisip ni Yo Seung-won na mas mabuting bumuo muna sila ng tunay na samahan bago dumating ang sandaling iyon. Binanggit niya kung gaano kakaunti ang alam ni Gio tungkol sa modernong lipunan, kaya nag-alok siya ng isang masayang biyahe para makita mismo ni Gio kung gaano nakalaki ang ipinagbago ng mundo. Pagkatapos itong pag-isipan, nagpasya si Gio na oras na para muli siyang humakbang pabalik sa lipunan. Tinanggap niya ang alok nito at nagtanong kung kailan sila alis. Habang tahimik na nag-iisip si Gio, napansin ng isa sa kanyang mga umiilaw na alaga ang seryoso niyang mood at inosenteng humuni na nag-isip ng malalim ang kanilang tatay.
Samantala, ipinagpatuloy ni Gio ang pag-aasikaso sa maliit na sakahan sa loob ng kanyang mundo sa canvas. Hindi niya maiwasang isipin kung gaano katakot sa kanya ang mga tao sa labas. Sa totoo lang, naiintindihan niya ito. Kapag nabubuhay ang mga ipininta mo at literal kang nakatira sa loob ng isang sining, iisipin talaga ng mga tao na kakaiba ka. Naalala rin niya ang kakaibang pakiramdam na iyon sa tuwing nakikipag-usap siya sa mga tao. Palaging pakiramdam niya na parang pinagmamasdan nila ang isa't isa gamit ang dalawang magkaibang display resolution. Kakaibang pakiramdam iyon pero hindi niya ito itinuring na masama. Ngayong buo na ang loob niyang lumabas mula sa frame, umasa siyang matutulay ang agwat na iyon. Suot ang komportableng sombrerong gawa sa dayami sa ilalim ng mainit na araw ng hapon, masayang tinapos ni Gio ang pagbubungkal ng lupa at ipinagmasdan ang mga sariwang pananim. Tumawa siya ng mahina, inaalala ang gintong utos ng kanyang lola. Kung hindi ka magtatrabaho, hindi ka kakain. Ikiniling ng isa sa kanyang maliliit at umiilaw na dilaw na nilalang ang ulo nito dahil sa matinding pagkalito. Hinisya ni Gio ang maliit na alaga, at malumanay itong sinabihan na ang pagiging cute nito ay sapat na trabaho na para sa araw na iyon. Inamin niya na talagang nabigla siya nang matutong magsalita ang maliit na nilalang na parang tao. Dahil mas malambing at palakaibigan ang alagang ito kaysa sa iba, napagpasyahan ni Gio na nararapat itong bigyan ng maayos na pangalan. Hawak ang maliit na nilalang sa kanyang mga palad, matagal na nag-isip si Gio ng magandang pangalan. Sobrang pangit ng mga una niyang naisip na pangalan, kaya maging siya ay natatawa sa sarili. Sa huli, napili niya ang pangalang Honey, base sa mainit at ginintuang ilaw nito. Masayang tinanggap ng maliit na nilalang ang bago nitong pangalan, at nagpasalamat si Gio dahil napagpasensyahan nito ang galing niya sa pagbibigay ng pangalan. Pagkatapos nito, bumalik siya sa kanyang studio sa loob para tapusin ang ipinipintang tanawin sa tabing dagat bago bigyan ang sarili ng nararapat na pahinga. Habang ipinipinta niya ang malalakas na alon ng karagatan sa canvas, tila nagbibigay ng pisikal na buhay ang bawat hagod ng kanyang pinsel sa likhang sining. Mula sa kawalan, biglang lumitaw ang isang system window. Inihayag nitong kasalukuyan itong naghahanap ng isang kompatible na dimensyon. Mabilis na dumaan ang mga hindi pamilyar na mundo sa screen hanggang sa tuluyang makakita ng tugma ang sistema. Nang mismong sandaling iyon, naglabas ng nakakabulag na liwanag ang painting ng karagatan na bumalot sa buong studio. Dahil walang kaalam-alam sa nangyaring cosmic na phenomenon, mahimbing nang natutulog si Gio. Kinabukasan, nagising siya na may umiilaw na asul na notification na lumulutang sa tapat mismo ng kanyang mukha. Kahit inaantok at nahihilo pa, nairita siya sa sistema dahil sa panggugulo sa kanyang umaga bago pa man niya makusot ang kanyang mga mata habang binabasa ang mga pop-up. Natuklasan niya na ang kanyang painting ng karagatan ay opisyal nang nakalista bilang humihinang dagat. Nagkaroon din ng mga magagarbong titulo ang iba pa niyang obra, kabilang ang Animal Kingdom at City of the Void. Dahan-dahang naging malinaw sa kanya ang katotohanan ng sitwasyon. Hindi na lang basta sining ang mga tanawing ipininta niya. Literal na lumawak ang mga ito at naging totoong pisikal na mga dimensyon. Ang realisasyong ito ay nagdulot ng isang medyo hindi komportableng kaisipan. Dapat nga ba talagang nakakalikha ng buong universo ng ganito kadali ang isang normal na tao? Tumalon si Honey sa balikat niya nang eksaktong nagsisimula ng mag-isip ng malalim si Gio tungkol doon. Napatawa na lang si Gio at inisip na kung ganito kasaya ang paglikha ng mga mundo, wala siyang anumang karapatang magreklamo. Nagbiro siya sa sarili na baka kaya otomatikong pinangalanan ng sistema ang mga painting niya ay dahil alam nito kung gaano siya kawalang kwenta magbigay ng pangalan. Pagtingin sa iba pang mga log, nakita niya ang ilang kakaibang technical terms tulad ng compatible host at synchronization, kaya naghanap siya ng kalinawan. Sinabihan niya ang sistema na itigil na ang paggamit ng malalabong termino at direktang ipaliwanag ito. Ipinaliwanag ito ng sistema at ibinunyag na ang bawat bagong konektadong dimensyon ay mayroong compatible host. Mula sa lahat ng nabubuhay na nilalang sa nasabing dimensyon, ang host na ito ang tanging individual na may kaluluwa at pag-iral na pinakamalapit kay Gio. Sa malinaw na pahintulot ng taong iyon, maaari siyang pansamantalang makisabay, hiramin ang kanilang pisikal na katawan at kaluluwa para galugarin ang bagong mundo. Nang tingnan niya ang mga kandidato na tugma sa kanya, nakita niya ang mga pangalang tulad ni Giovanni at Argo. Sandali niyang pabirong itinanong kung basta-basta na lang ba pumipili ang sistema ng mga tao na ang pangalan ay medyo tunog katulad ng sa kanya. Gayunpaman, mabilis niyang iwinaksi ang kaisipang iyon. Kung mababaw lang sana ang compatibility, hindi nagagamit ang sistema ng ganito ka-espesipikong mga termino. Paniguradong may mas malalim na koneksyon na nangyayari rito. Napunta ang kanyang paningin sa isa pang alerto tungkol sa City of the Void. Nakalagay sa sistema na hindi pa namamapa ang bagong dimensyong ito, at nagtanong kung gusto niya ba itong irehistro. Iyon ang sandaling naintindihan niya ang lahat. Aksidente siyang nakalikha ng isang ganap na hindi pa nagagalugad na mundo. Nakangiti ng may pananabik, madiin niyang pinindot ang confirm button. May pagmamalaking ipinagmayabang niya kay Honey na palala ng palala ang kabaliwan ng buhay kada minuto,
at nagbiro na ang pag-iral ay isa lang napakalaking ligaw na biyahe, at sakto sa sandaling iyon. Isa pang tip sa sistema ang lumabas na nagsasabing naayos na nito ang problema sa visual display na gumugulo sa kanya kanina. Napakadali lang pala ng solusyon nito. Makisabay ka lang sa isang compatible na host. Nang walang pag-aalinlangan, pinili ni Gio ang profile ni Giovanni. Sa isang iglap, tuluyang naglaho ang kanyang normal na paligid. Nang imulat niyang muli ang kanyang mga mata, natagpuan niya ang sarili na nakaupo sa isang malamig na hospital gurney sa loob ng mukhang luma at inabandunang laboratorio na nababalot ng nakakatakot na asul na liwanag. Hindi niya mahagilap si Honey. Agad na nagreklamo ng malakas si Gio na 1-star review lang ang nararapat para sa travel service ng sistema. Isang bagong notification ang lumabas na nagkumpirmang matagumpay siyang nakasync sa mental realm ni Giovanni. Habang pinagmamasdan niya ang nakakatakot na kwarto, umalingaw-ngaw ang mabibigat na yabag mula sa pasilyo sa labas. Isang matangkad na lalaki na may mahabang blonde na buhok at suot ang mahaba at puting roba ang pumasok mula sa isang mabigat na pintuang kahoy. Kalmado ang ekspresyon ng kanyang mukha, ngunit may nakatagong bakas ng matinding kalungkutan. Tahimik na tinitigan ni Gio ang estranghero. Ang mukha ng lalaki ay nakakagulat na kamukha ng sa kanya. Nakangiti ng masigla ang estranghero at nagpakilala na nagmula sa pamilya ng Batlan. Nagpakilala si Gio sa blonde na lalaki na agad na pagtanto na hindi nagbibiro ang sistema. Ang lalaking ito ang kanyang compatible host. Sa pagsusuri sa mukha ni Giovanni, nagbiro si Gio na kung siya'y ipinanganak sa ibang bahagi ng mundo, malamang na magkapareho ang kanilang itsura. Nakangiting mainit si Giovanni na nagpapahiwatig na malamang ay hindi lang sila magkamukha. Mapagpakumbaba siyang umiling. Inamin niya na hindi siya magaling bumiti at ang kanyang natural na seryosong mukha ay madalas na hindi nauunawaan ng mga tao. Noong nagtuturo siya, inakala ng lahat na mayroon siyang madilim, nakalulungkot na nakaraan dahil mukha siyang seryoso sa harap ng klase. Sa totoo lang, karaniwang tulala lang siya, hinihintay tumunog ang kampana para makakain ng hapunan. Tumawa si Giovanni at binanggit na ganoon din ang mga estudyante niya noon. Tiniyak niya kay Gio na kapag natapos na ang kanilang synchronization, ang matutong umiti ng natural ay mangyayari rin. Na-curious si Gio at nagtanong kung paano gumagana ang buong proseso ng synchronization. Sa kanyang isipan, ang pagkuha sa pisikal na katawan at kaluluwa ng ibang tao ay parang diretsahang pagnanakaw. Hindi niya maintindihan kung bakit nakatayo roon si Giovanni na walang halong takot o puot. Mahinahong umiling si Giovanni. Hindi ito pagnanakaw. Ang buhay niya ay natapos na. Ang kanyang kaluluwa ay bumalik na sa araw. At kahit na ang kanyang pisikal na katawan ay bumalik na sa mundo, agad niyang naituwid ang pagkakasabi nito. Wala siyang puntod dahil ang buong bayan niya ay nilamon ng dagat. Gulat na gulat, nagtanong si Gio kung totoong nilamon ng alon ang buong mundo. Tahimik itong kinumpirma ni Giovanni. Ang kanyang mundo ay tuluyan ng naglaho. Tahimik na nakinig si Gio, pakiramdam niya na ang kwentong ito ay napakabigat para sa isang estranghero na ngayon lang niya nakilala. Gayunpaman, nagpatuloy si Giovanni. Ipinaliwanag niya na pagkatapos ng apokalipse, walang naiwan sa ilalim ng tubig kundi mga sirena, habang ang planeta ay nag-ibang anyo at naging isang piitan na pinamumunuan ng mahigpit na panuntunan. Noong marinig niya ang salitang piitan, agad na naisip ni Gio ang lahat ng itinuro sa kanya ni Yo Sung-won tungkol sa matinding sakuna. Inamin ni Giovanni na hindi niya rin naintindihan ang mga ideyang iyon noong una, pero nagkaroon ito ng saysay nang makipag-ugnayan sa kanya si Gio gamit ang system. Habang tumitibay ang kanilang ugnayan, nakita ni Gio ang sarili niyang refleksyon na baligtad, parang nakatingin siya ng direkta sa ibabaw ng kalmadong karagatan. Nilinaw ni Giovanni na hindi sila parehong tao. Sila ay dalawang magkaibang kaluluwa na ipinanganak na may hindi kapani-paniwalang pagkakahanay. Malapit nang magsanib ang kanilang mga espiritu. Tawagin man itong reinkarnasyon o muling pagkabuhay, kahit anong piliin, naranasan na nila ang kinabukasan na tila isang buong pakete. Nang mabanggit ni Giovanni ang pinagmulan, naging alerto ang mga pandinig ni Gio. Dahan-dahang ipinunto ni Giovanni na si Gio ay namumuhay sa pinakaloob ng pinagmulan. Naalala ni Gio na narinig niya ang terminong iyon mula kay Yo Sang-won, kahit na ang mga normal na tao lang ang gumagamit ng pangalan dahil wala talagang nakakaintindi kung ano talaga ang pinagmulan. Ngumiti lang ng bahagya si Giovanni at sinabing siya ay isang ordinaryong kaluluwa lang na sumasagot sa tawag ng sistema. Tapos humingi siya ng isang pabor. Kung gugustuhin ni Gio, gusto niyang bantayan niya ang Sun God ng kanyang bumagsak na mundo. Itinuro ni Gio ang kanyang daliri sa sariling dibdib habang hindi makapaniwala. Normal na tao lang siya. Paano niya naman magagawang alagaan ang isang literal na Diyos? Mahinang napatawa si Giovanni. Naramdaman din niya ang ganoong pakiramdam noon. Ipinaliwanag niya na kalaunan ay naglalaho rin ang mga Diyos kung makakalimutan ng lahat na nag-exist sila. Bilang tapat na tagasunod ng Sun God, hindi niya kayang isipin na kalimutan na lang ang kanyang Diyos. Ang tanging hiniling lang niya ay naisipin minsan ni Gio ang Sun God at dalawin ito para samahan siya. Sa pagbalik niya, ang banal na link na iyon ang magpapalakas pa sa kanya para sa kanyang paglalakbay. Inilarawan ni Gio ang kahilingan na iyon sa kanyang college days.
Kaya, madalas siyang magboluntaryo para bisitahin ang mga matatandang nakatira mag-isa para samahan sila. Kaya ang kausapin ang isang malungkot na Diyos ay kakaibang pamilyar sa kanya. Tinanong niya kung may iba pa bang hinihiling si Giovanni. Habang nakangiti, pabirong sinabi ni Giovanni na ang pag-aalaga sa isang Diyos ay malaking swerte na. Nakahinga ng maluwag at naisip na hindi na mag-iisa pa ang kanyang sun god. Makalipas ang ilang sandali, mahinang binigkas ni Giovanni ang isa pang pangalan, Arya. Pumasok sa isip ni Gio ang imahe ng isang sirena. Naging kuryoso si Gio, tinanong niya kung sino yon. Biglang naging madilim ang maaliwalas na ekspresyon ni Giovanni. Si Arya ay ang dati niyang estudyante. Ang kanyang huling kahilingan ay tapusin ni Gio ang kanyang kwento. Bigla siyang nakakita ng isang buong syudad na nakalubog sa ilalim ng madilim na karagatan. Sa isang iglap, bumalik sa kanyang sarili at nakita ang kanyang kwarto sa loob ng canvas. Nakaupo si Honey sa iniwan niya, matyagang naghihintay. Pero bago pa siya makahinga ng maluwag, naramdaman niya ang matinding ginaw sa buong katawan, at nakita ang dalawang bagong quest na maging kausap ng Sun God at wakasan ang sirena. Nataranta si Honey nang makita niyang namimilipit si Gio sa kama, pero kahit na parang binubulag siya sa sakit, sinikap niyang pakalmahin ito, sinabing maayos lang siya. Nag-log in ang system para sa 1% na synchronization, pagkatapos ay nagsimulang pumasok ang alaala ni Giovanni sa isip ni Gio. Nakita niya si Giovanni na mainit na tinatanggap ang dalawang mahiwagang anyo na umahon mula sa karagatan, at saka nagbago ng napakabilis ang kanyang alaala. Isang nakakatakot na halimaw ng dagat na may hanay ng matutulis na ngipin ang ngumiti sa kanya, at sinabing maayos lang ang lahat. Isang malaking alon ng labis na kalungkutan ang tumama kay Gio tulad ng isang tren na humahagupit. Sobrang bigat sa damdamin at hindi niya mapigilan ang pagluha, pero sa kabila ng madilim at mapait na alaala, nakangiti pa rin ng masaya ang espiritu ni Giovanni. Umagaw pa ng isang beses ang kanyang maamong tinig at sinabing hindi siya nagsisi ng kahit anong bahagi ng kanyang buhay. Kahit sa malupit niyang katapusan, naging masaya pa rin siya. Sa kabilang banda, sa totoong mundo sa gitna ng gabi, napansin ng isang misteryosang babae na ang sitwasyon ay hindi nagiging mabuti nang hindi binibigyan ng babala. Namatay ang ilaw at tanging malamig na liwanag lamang ng buwan ang nagpapaliwanag sa tahimik na syudad. Nang mismong oras na yon, sa guild ng mangungolekta, tinapos ni Bizabal ang pagsusulat ng panibagong official memo sa kanyang laptop. Dahil nakontento siya sa setup, inilathala niya ito sa bawat empleyado ng guild. Inilathala ng paalala ang mahigpit na protocols kay Gio, at nilinaw na dapat protektahan ang larawan sa lahat ng pagkakataon. Habang nagring ang mga telepono, narinig ang usapan ng mga staff sa buong gusali. Karamihan sa mga empleyado ay hindi pa nakakita ng ganoong klaseng internal policy. Ang iba na may napaisip kung ang nakatalukbong na tauhang ito sa mensahe ay ang sikat na multong nagpapakita sa gallery ng 5E floor. Maya-maya, nagtanong sa bawat empleyado ng guild kung ano talaga ang ginagawa ng taong ito. Pinalaki ng anunsyo ang gulo sa buong guild. Sinumang nasa matinding wisyo ay hindi maniniwala sa pangako ni Bisabiel, kaya napakahirap intindihin ang mga ito. Ang ilang miyembro ay mas madaling hindi magtanong. Kahit pa sino man ang misteryosong nilalang na ito, ipinatupad ng Guildmaster ang panuntunan at tanging mga panuntunan na lamang ang kanilang kailangan sundin. Ang iba naman ay nabigla dahil malaman na nakaligtas sila sa pagsisiyasat sa sikretong gallery. Ang tanging nanginginig ay ilan sa mga kurador na nalaman na kailangan nilang alagaan si G o tuwing wala sa building si Yoo Seung-won. Tinitignan ang kanyang team na nagkakagulo sa hallways. Ang isa sa mga security guards ay tahimik na nagdesisyon na ipagdasal sila na makakain ng hapunan, hindi pa mawala ang pag-asa sa kanilang pangkat. Sa kasalukuyan, inulat ni Yoo Seung-won sa opisina ni Bisabiel na nakaayos ang lahat at hindi nag-alala ang buong pananalig nila. Natawa ng malakas si Guildmaster. Aaminin niyang bukas ang mga bagay, pero nag-abala ang staff sa iba't ibang bagay sa paglutas ng problema na inilarawan para maiwasan ang mga kapahamakan, maiwasan ang kapahamakan sa kanyang negosyo, at pinigilan ang sakuna. Tumango si Yoo Seung-won na aprobado na, ngunit dinala niya ang isang tanong. Sa harap ng kapanipaniwala at hindi maintindihan ng presensya ni Gio, nakakalito pa rin dahil inakala ng publiko na naging matataas na ranggo ng hunter si Gio. Kaagad namang nagulat si Visabio. Turing na maganda ang na-rank hunters kaya sa lahat ng mga lugar. Ayon kay Yoo Seung-won ito ang pangunahing punto. Napaka hindi ka panipaniwala ng kwento at malakas itong umaapaw. Kung inakala ng mga tao na ang kwentong may higanteng mga mangangaso sa lipunan nila, malaking pag-asa na rin yun. Bilang tanda ng paghanga sa ideya, ni-reveal ni Visabio na natapos na niya ang trabaho ni Gio sa loob ng ilang araw, pati na ang pagpasok niya sa hotel at sa pagpapatapos ng kanilang layunin. May kasamang pilyong ngiti, sinabihan niya si Yoo Seung-won na huwag nang alalahanin ang maliliit na aberya. Dahil ang tanging prioridad niya ay siguraduhing masaya ang espesyal nilang bisita. Tanging tahimik na dasal na lang ang nagawa ni Yoo Seung-won na sana walang mangyaring masama. Ilang sandali lang, bumaba ulit si Yoo Seung-won sa basement gallery sa 5E floor. Pagpasok sa collection room, nanigas siya sa kinatatayuan niya. Nakatayo na si Gio sa labas ng canvas at buong-buo na ang anyo.
May mali sa kanya, o mas tamang sabihing may ibang-iba sa kanya? Kaswal na nagtanong si Gio kung matagal na bang naghihintay si Yo Sung-won, pero hindi man lang ma-process ng curator ang tanong niya. Iba na ang tono at boses ni Gio, at ang nakakapanikip ng dibdib na aurang laging nakabalot sa kanya, ay biglang naglaho na parang bula. Nang mapansin niya ang pagkagulat ng curator, kaswal na sinabi ni Gio na may binago lang siya ng konti sa sarili niya bago siya lumabas. Sa sobrang pagkalito, tinanong siya ni Yo Sung-won kung anong ibig niyang sabihin. Simpleng ipinaliwanag ni Gio na pinahina niya ang sarili niyang presensya para hindi mabaliw sa takot ang mga ordinaryong tao kapag lumalapit sa kanya. 2 araw ang nakararaan, pagkatapos niyang makiisa sa kaluluwa ni Giovanni, napansin na ni Gio ang malaking pagbabago sa sarili niya. Habang nakatambay sa loob ng painting niya kasama si Honey, nalaman niya kung paano talaga gumagana ang sistema. Para mas mapataas ang synchronization rate niya, kailangan niyang makipag-ugnayan sa mga angkop na host at tapusin ang mga partikular na quest na nakakabit sa mundo nila. Habang lumalalim ang koneksyon ng kaluluwa nila, kusang humalo ang mga alaala ni Giovanni sa sarili niyang isipan. Ang emosyon, karanasan sa nakaraan, at buong pagkatao ng lalaki ay maayos na sumanib sa isipan ni Gio nang walang anumang hirap. Agad na pagtanto ni Gio na si Giovanni ay isang napakabait at karismatikong tao, isang mapayapang lalaki na pinapahalagahan ang mga kasama niya at nakakahanap ng purong saya sa maliliit na detalye ng pang-araw-araw na buhay. Kasama ng mabigat na emosyong iyon, namana rin ni Gio ang opisyal niyang pangalan na Giovanni Batlan. Kahit medyo kakaiba na dala niya ang kwento ng buhay ng ibang tao sa isip niya, nalaman ni Gio na kaya pa rin niyang ihiwalay ng buo ang sarili niyang mga iniisip kung kailan niya gusto, tapos dumating ang isang hindi inaasahang pangyayari. Biglang kumalam ng malakas ang sikmura niya na ikinagulat nilang dalawa ni Honey. Ibinalik ng proseso ng synchronization ang biological functions niya, ang mga pisikal na pangangailangang nawala sa kanya nang magsimula siyang manirahan sa loob ng painting. Bigla na lang siyang nakaramdam ng tunay na gutom, matinding pagod, at maging ng simpleng kagustuhang linisin ulit ang tinitirhan niya. Imbes na mainis, hindi mapigilan ni Gio na mapangiti. Ang pagtanggal ng kaunti sa kapangyarihan niya bilang nilalang para muling makaramdam ng pagiging tao ay nakakapagbigay ng ginhawa. Balik sa kasalukuyan, kaswal na sinabi ni Gio kay Yo Sung-won na gutom na siya at nagtanong kung pwede na ba silang umalis. Natauhan si Yo Sung-won at nanguna sa paglakad papunta sa elevator. Bigla siyang may napagtanto. Inubos niya ang oras niya sa pag-aalala sa maling mga panganib. Kusa nang pinigilan ni Gio ang sarili niyang maladyos na presensya para lang hindi maging hindi komportable ang mga tao sa paligid niya. Sa isip ni Yo Sung-won, ang sadyang pagputol sa sariling presensya ng ganoon ay katumbas na ng pagwasak sa sariling kaluluwa. Dahil hindi niya maitago ang matinding pag-aalala, tinanong ni Yo Sung-won kung ayos lang ba talaga siya. Binigyan lang siya ni Gio ng naguguluhang tingin at iginiit na ayos lang siya. Habang naglalakad sila sa guild halls, naalala ni Yo Sung-won kung gaano kadaling mamigay ng walang katumbas na kayamanan si Gio sa kahit sinong humingi, at ang walang hanggang kabaitan na iyon ay mas nagdulot ng takot sa kanya kaysa sa makapangyarihang lakas ni Gio. Kung malalaman ng mga mapagsamantalang tao na may masasamang balak ang kaya niyang gawin, gagawin nila ang lahat para abusuhin ang kabaitan niya. Nakita na rin sa wakas ni Yo Sung-won ang buong katotohanan. Hindi pala si Gio ang pinakamalaking banta, kundi kung hanggang saan ang kayang gawin ng sangkatauhan para samantalahin ang isang taong napakabait. Paglampas sa security checkpoint sa main entrance, tahimik na lumabas ang dalawa papunta sa labas. Tumingin sa paligid ng maingay na lungsod si Gio na may malalaking mata. Ang saglit na pagkakita niya sa labas ng mundo noon ay hindi ganito ang itsura. Nagtataas ang modernong skyscrapers ang humahati sa kalangitan, at ang makapal na dami ng tao ay parang mga langgam na gumagalaw sa mga kalye na may neon lights. Habang pinapanood ang dagat ng mga estrangherong dumadaan, tahimik na sinabi ni Gio na ang modernong lipunan ay naging mas buhay na buhay at makulay kumpara sa naalala niya. Sa paglabas niya sa urban landscape sa unang pagkakataon matapos ang 31 taon, lubos na namangha si Gio sa lahat ng nasa paligid niya. Agad naglaho ang anumang natitirang kaba niya nang makita niya ang mga ordinaryong naglalakad sa kalsada na kaswal na naglalakad habang may buhat na malalaking espada sa balikat nila. Pero kahit na pinahina niya ang presensya niya, hindi mapigilan ni Gio na makakuha ng atensyon. Nagbubulungan ang mga dumaan na hunter habang naglalakad, kasama na ang isa na may totoong pakpak sa likod at ang isa na may dalang higanting asul na broadsword, at agad itong napansin ni Yo Sung-won. Kahit pagkatapos pigilan ang kanyang nakakapasong aura, naglalabas pa rin si Gio ng natural na presensya ng isang A-rank hunter, kaya siguradong makakakuha siya ng atensyon. Nang maramdaman ang panganib, dahan-dahang inabot ni Yo Sung-won at hinila ang hood ni Gio para mas matakpan ang mukha niya. Tahimik na tinanggap ni Gio ang ginawa niya habang inaayos ang cloak niya. Ang una nilang pupuntahan ay isang lokal na restaurant, at ipinaliwanag ni Yo Sung-won na sasakay sila sa skybound suspended railway para makapunta doon. Sobrang namangha si Gio sa futuristic train na ito.
Halos hindi niya maproseso sa utak niya na umunlad ng ganito kalaki ang sibilisasyon ng tao sa loob lang ng 3 dekada. Bago sila pumasok sa turnstiles, pasimpleng inabutan ni Yeo Sung-won ng personal na black card si Gio, at kaswal na sinabing pwede niyang bilhin ang kahit anong gusto niya gamit iyon dahil wala itong credit limit. Nanigas si Gio sa kinatatayuan niya. Tiningnan niya ang makinis na card na may matinding pagkabigla habang sinusubukang intindihin kung bakit ibibigay ng isang tao sa estranghero ang isang pirasong plastik na may walang hanggang limit. Kasunod ng mga bilin ng curator, itinapat niya ang card sa sensor, at umalinggaw ang isang malinaw na tunog ng pag-apruba sa buong turnstiles. Pagkasakay sa tren, napansin ni Gio na halos walang tao sa loob ng bagon. Nagtanong siya kung may problema ba, pero siniguro sa kanya ni Yeo Sung-won na normal ang bayahe ng tren. Masyado lang talagang mahal ang presyo ng tiket para sa ordinaryong mamamayan. Nang marinig yon, tahimik na naisip ni Gio na nakasurvive ang kapitalismo kahit muntik nang masira ang mundo ng walang pagbabago. Habang tinitingnan ang walang tao at malinis na bago ng tren, napansin niya na ang agwat ng mayayaman at mahihirap ay mas lumawak pa kaysa bago siya pumasok sa kanbas niya. Tiningnan ni Yeo Sung-won ang relo niya at napansin na 8:38 pa lang ng umaga, na ang ibig sabihin ay karamihan sa mga tao ay nakapasok na sa trabaho. Mukhang natakot si Gio. Nang kaswal na idagdag ni Yeo Sung-won na maraming korporasyon ang umaasa na papasok ang mga empleyado ng 7 ng umaga, naisip ni Gio sa sarili niya na malamang nawala na ang basic human rights noong nakaraang 31 taon. Bigla na lang, ang pamumuhay sa loob ng frame painting bilang isang immortal na nilalang ay parang mas maganda ng 1,000 beses kaysa maging alipin sa korporasyon. Sa pagtatangkang ibahin ang usapan, binanggit ni Yeo Sung-won ang fish-shaped bun na bungyopang na nagustuhan ni Gio kanina, at ipinaliwanag na isa itong classic street food at nangakong maghahanap sila ng tindero mamaya. Nagsimula siyang maglista ng iba pang nostalgic snacks tulad ng egg bread at takoyaki, bago magtanong kung alam ba ni Gio ang fish cakes. Sandaling nakaramdam ng pagkainsulto si Gio kahit hindi naman totoo. Mukhang nakakalimutan palagi ng mga kaibigan niya na nabuhay ng normal si Gio bilang tao bago siya makulong sa picture frame. Gayunpaman, pinalagpas niya yon ng may tawa. Higit sa lahat, talagang excited na siyang matikman ang modernong street foods. Sa kasamaang palad, kailangang iparating ni Yeo Sung-won ang masamang balita. Nawala na ng tuluyan ang mga street vendor matapos silang ipagbawal ng mga opisyal ng lungsod para linisin ang itsura ng kapital. Pinalaya sila ng mahigpit na regulasyon palabas sa malalayong probinsya, kaya halos imposibleng makahanap ng tradisyonal na street food sa gitna ng lungsod. Nakita ni Gio na nakakapagtaka ang buong konseptong ito. Natural lang na napunta ang usapan nila sa istruktura ng modernong lipunan dahil doon. At tubiling ipinaliwanag ni Yeo Sung-won ang malupit na class system na nagpapatakbo ngayon sa bansa. Binubuo ang class isa ng mga sikat at elite hunter na nakatira sa kapital, lalo na ang mga rank at pataas na walang bahid ang pangalan. Ang mga ordinaryong mamamayang nakatira sa kapital ay nasa class 2 status. Ang mga taong nakatira sa malalayong probinsya naman ay nasa kategoryang class 3. Kahit sinong walang official ID papers o rehistrasyon ay ibababa sa class 4. Samantala, ang mga kriminal at pugante ay nasa class 5, tinanggalan ng karapatang pantao, at papatayin on-site kapag nahuli. Nakikinig ng mabigat at tahimik si Gio. Naramdaman niyang nakakadurog ng puso at imposibleng maipaliwanag ang napakamalupit at mahigpit na sistema. Nang magtanong siya kung bakit umabot sa ganito, ipinaliwanag ni Yeo Sung-won na lahat ay para lang makasurvive. Pwedeng lumitaw ang mga dungsyon kahit saan nang walang babala, at gumagala pa rin sa mga probinsya ang mga agresibong hayop na naka-adapt na sa Earth pagkatapos ng sakuna. Para labanan ang banta, pinalibutan ng mga higanting pader na pandepensa ang kapital, habang ang mga modernong skyscraper ay pinatibay gamit ang mga materyales na galing mismo sa mga high-level monster. Dahil sa dami ng magagaling na hunter sa kapital, madaling mapigilan ang mga monster outbreak sa loob lang ng ilang segundo. Pero ang mga nasa labas ng probinsya ay walang ganitong pribilehiyo, dahil ang isang pag-atake lang ay pwedeng makawasak ng buong bayan. Sadyang pinili ni Yeo Sung-won ang lugar dahil talagang iniiwasan sa kusina ang maghain ng karne ng monster. Napakurap si Gio sa sobrang gulat. Nakain na pala talaga ng monster ang mga tao ngayon. Sa pag-alam niya kung paano nagbago ang pagkain ng tao, naramdaman niya ang lungkot kung gaano naging malupit ang pang-araw-araw na buhay para sa sangkatauhan. Sa kabutihang palad, nananatiling buhay ang isang katotohanan. Ang paborito niyang bulgogi ay masarap pa rin gaya ng naalala niya. Pagkatapos nilang kumain, naglakad sila ng dahan-dahan sa gilid ng isang magandang kanal na napapalibutan ng mga halaman. Kahit matindi ang taglamig, ipinaliwanag ni Yeo Sung-won na pinapanatiling mainit ng isang spell ang tubig sa kanal, na nagiging dahilan para maging isang higanteng open-air greenhouse ang buong walkway. At ang pinakamaganda, libre ito sa publiko. Habang naglalakad sila sa gilid, may nakita si Gio na isang maliit at mabalahibong puting ibon na tumatalon-talon malapit sa tubig.
Dahan-dahang kinuha iyon ni Yo Sung-won, at ipinaliwanag na isa pala itong monster species na nawalan na ng pagka-agresibo sa mga tao sa paglipas ng panahon. Namangha si Ji-o na ang ganito ka-cute na bagay ay minsan nang tinuring na nakamamatay na banta. Bago niya namalayan, ilan pa sa maliliit at mabalahibong nilalang ang lumipad pababa at masayang dumapo sa ibabaw ng kanyang hood. Pinagmamasdan ang nakatutuwang eksena, napangiti si Yo Seung-won at nagmungkahing ibabad nila ang kanilang mga paa sa umuusok na kanal. Nag-alangan si Ji-o, nagtatanong kung talaga bang pinapayagan ang ganoong paglabag sa mga patakaran. Dahil walang tao sa daanan, sinabihan siya ni Yo Sang-won na huwag na itong masyadong isipin. Dahan-dahang umupo si Ji-o sa batong gilid at inilubog ang kanyang mga nakapaang paa sa napakalinaw na tubig. Ang nakakaginhawang init ay agad na bumalot sa kanya, unti-unting pinapawi ang kanyang kaba. Tahimik niyang hinangaan kung gaano kalinis ang tubig, ngunit may naulinigan ang kanyang pandama, isang banayad at bahagyang matamis na amoy na umaalingaw-ngaw sa ibabaw. Ang amoy ay agad na pumukaw sa isang bagay sa kaibuturan niya, sinasalamin ang eksaktong atmosfera ng nawalang mundo ni Giovanni. Walang babala, ang natitirang kaluluwa ni Giovanni ay nagsimulang umusbong mula sa kailaliman ng kamalayan ni Gio. Ang kalmadong ibabaw ng kanal ay nagsimulang mag-alimpuyo ng marahas ng kusa. Isang banayad na emerald green na liwanag ang lumabas mula sa ilalim ng hood ni Gio. Dahan-dahang bumagsak ang mga hibla ng mahabang golden blonde na buhok sa kanyang mga balikat habang lubos na inako ng natutulog na kamalayan ni Giovanni ang pisikal na katawan, tuluyang nawala sa nakararahuyong init ng tubig. Ikinampay ng lalaking may ginintuang buhok ang kanyang mga paa nang may tahimik at payapang ngiti. Nang makita ang biglaang imposibleng pagbabago na nangyari mismo sa kanyang harapan, namutla ng parang multo si Yo Seung-won. Nanginginig ang kanyang boses habang umaatras siya, tumatawag sa tahimik na paligid. Tinanong niya kung siya pa rin ba si Ji-o. Nagpakita ng kalmadong ngiti at nagsalita sa isang boses na may banayad at malambot na init, sumagot ang nakahood na blonde na lalaki na siya nga talaga si Ji-o. Kahit na ang pangalang lumabas sa kanyang bibig ay pareho, agad naramdaman ni Yo Seung-won na may kakaiba. Isang malamig na pawis ang namuo sa kanyang likuran, habang isang nakasasakal, at halos tila Diyos na presensya ang nagmula sa figurang nakatayo sa kanyang harapan. Kinahapunan, dumating ang dalawa sa kanilang high-security luxury hotel. Iniabot ni Yo Seung-won kay Ji-o ang kanyang electronic keycard, ipinapaliwanag na ang kanyang sariling suite ay katabi lang. Nagkasundo silang magkita muli ng 6 para maghapunan bago maghiwalay para sa gabing iyon. Tahimik na pumasok si Ji-o sa kanyang suite. Eksaktong pagkasara ng pinto, bumagsak sa kanyang mga tuhod si Yo Seung-won sa walang taong pasilyo, ang kanyang buong katawan ay matinding nanginginig habang naghahabol ng hininga. Hindi niya mapigilang alalahanin ng paulit-ulit ang insidente sa may kanal. Ang may ginintuang buhok na nilalang ay walang alinlangang ibang persona mula sa lalaking kinausap niya sa guild. Noong una, nagpakilala si Ji-o gamit ang kanyang buong pangalan, ngunit pagkatapos ng biglaang pagbabagong iyon, sinadya ng blonde na lalaking magpakilala bilang Ji-o na lang. Ang maliit na detalyeng iyon ay kumumbinsi kay Yo Seung-won na isang ganap na magkahiwalay na kamalayan ang kumokontrol ngayon. Isinandal ang kanyang likod sa pader, na pagtanto ng curator na masyado siyang naging kampante ng napakabilis. Kahit noong sinadyang pigilan ni Ji-o ang kanyang kapangyarihan, siya pa rin ay isang bagay na higit pa sa nasasakupan ng sangkatauhan. Para kay Yo Seung-won, mas pakiramdam niyang hindi isang tao si Ji-o kundi isang hindi mapipigilang puwersa ng kalikasan na nakabalot sa balat ng tao. Habang si Yo Seung-won ay nagkakaroon ng existential panic attack sa kabilang kwarto, walang kaalam-alam si Ji-o. Nakatayo sa harap ng floor-to-ceiling glass sa ika-45 palapag, tahimik siyang humanga sa malawak na tanawin ng lungsod sa ibaba. Mahinang humuni si Honey mula sa kanyang tabi. Dinampot ang maliit na nilalang sa kanyang mga kamay, marahang humingi ng paumanhin si Gio dahil hindi niya ito napakain sa publiko dahil napilitan si Honey na magtago sa loob ng kanyang bagahe sa buong bayahe. Humiga sa malambot na kama ng hotel, nangako si Gio na sa sandaling makabalik sila sa kanilang maaliwalas na forest cabin sa loob ng canvas, ipaghahanda niya ito ng isang matamis at basang-basa sa syrup na dessert para pagsaluhan nila. Samantala, desperadong pinakalma ni Yo Seung-won ang kanyang sarili. Ipinaalala niya sa kanyang sarili na hindi kailanman nagpakita si Ji-o ng kahit katiting na mali siya. Baka talagang sinusubukan lang ng nilalang na ibigay ang lahat para mamuhay bilang isang payapa at mapagmalasakit na tao. Gayunpaman, tahimik na nagdasal ang curator na ang natitirang bahagi ng kanilang sightseeing trip ay lilipas ng walang panibagong aberya. Natural lang, may ibang plano ang tadhana paglaon. Habang nakasakay sila sa isang tour boat pababa sa isa pang kanal, ang natatanging amoy ng umiinit na tubig mula sa mahika ay muling pumukaw sa natitirang kaluluwa ni Giovanni. Nakikita si Gio na bigla at mapanganib na nakasandal sa gilid. Nagpanik si Yo Seung-won, sumugod paharap at hinawakan siya bago siya mawala ng balanse at mahulog sa dinadaanan ng bangka. Nagulat at napalingon ang kapitan ng bangka.
Nang mapagtantong gumawa siya ng eksena, nag-alok si Gio ng magalang at nahihiyang paghingi ng paumanhin, ipinapaliwanag na hindi pa siya nakakita ng kanal na ganito ang pagkakayari dati at nadala lang ng bahagya. Nagpakawala si Yo Sung-won ng mahaba at nanginginig na buntong hininga ng ginhawa, binalaan si Gio na ang pagsandal sa gilid ng mabilis nilang bangka ay paghahanap ng gulo. Tahimik na nagpasalamat si Gio sa pag-aalala niya para sa kanyang kaligtasan. Kinakabahan pa rin, maiging binantayan ni Yo Sung-won si Gio, naghahanap ng anumang senyales na ang persona ni Giovanni ay muling lalabas. Sinusubukang tukuyin kung ano ang nag-udyok sa mga pagbabagong ito, tinanong niya kung mahilig ba si Gio sa karagatan. Nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag na pagkatapos ng matinding sakuna, ang mga aquatic monster ay naging dahilan ng pagtaas ng level ng tubig sa buong mundo, kaya napilitan ang mga pangunahing lungsod na magtayo nitong malalaking network ng mga kanal. Gusto lang sana niyang malaman kung ang amoy ng tubig dagat ay may malalim na emosyonal na kahulugan para kay Gio. Pagkatapos magnilay-nilay ng sandali, nagbigay ng prangkang sagot si Gio. Wala akong partikular na pakialam sa dagat. Huminto siya saglit, lumambot ang kanyang ekspresyon, pero sa tingin ko meron talaga. Ang magkasalungat na sagot na ito ay nagpalito ng husto kay Yo Sung-won. Pagkatapos ay ginulat siya ni Gio sa isang sunod na tanong. Mayroon din bang mga sirena sa mundong ito? Nagulat sa tanong, kinumpirma ni Yo Sung-won na ang mga nilalang na hawig sa mga sirena ay paminsan-minsang sumusulpot kasama ng mga high-level na aquatic monster. Idinagdag niya na mula noong sakuna, ang mga sinaunang nito, alamat, at relihiyon sa lumang mundo ay nagtaglay ng mas malaking pisikal na kapangyarihan kaysa dati. Ang kolektibong pananampalataya at paniniwala ng mga tao ay maaari na ngayong literal na magpalitaw ng mga totoong supernatural na nilalang. Tahimik na inunawa ni Gio ang impormasyon habang inaalala ang lahat ng ibinahagi ni Giovanni tungkol sa kanyang bumagsak na mundo at ang trahedyang lumunod dito. Bumigat sa kanyang isipan ang dalawang system quest na kanyang tinanggap. Bago pa siya lalong malubog sa kanyang mga iniisip, tumigil ang tour boat sa kanilang destinasyon. Ang restaurant ay direktang matatagpuan sa loob ng naiwang buwang na bahagi ng isang nasakop na fixed dungeon, hugis na tila isang imposibleng laki at makulay na kabibe. Naging interesado, nagtanong si Gio kung ano ba talaga ang isang fixed dungeon. Ipinaliwanag ni Yo Sung-won ang mga klasifikasyon. Nahahati sa mga natatanging kategorya ang mga dungeon. Nanatiling nakakabit ang mga fixed dungeon sa isang permanenteng lokasyon, habang ang mga mobile dungeon ay umaaligid at sumusulpot kung saan-saan. Pagkatapos ay mayroon ding mga virtual dungeon na na-trigger lang kapag natugunan ang mga napaka-espesipikong tagong kondisyon. Mga taon dungeon na nananatiling permanenteng pamayanan pagkatapos mawala ang kanilang mga patakaran ng makumpleto ito, at mga entrance dungeon na nagsisilbing direktang daanan patungo sa ganap na ibang mga dimensyon. Mukhang nabalisa si Gio. Ang ideya ng isang inosenteng sibilyan na hihilahin papunta sa isang nakamamatay na dungeon dahil lamang hindi nila sinadyang matugunan ang isang kakaibang kondisyon ay parang ganap na walang katuturan. Sumang-ayon si Yo Sung-won, binabanggit na ang kawalang katiyakan ang eksaktong dahilan kung bakit itinuturing ang mga virtual dungeon bilang isa sa pinakamasamang bangungot ng sangkatauhan. Itinuturo pataas ang nagtataas ang estruktura ng kabibe na nakapalibot sa kanilang mesa. Ibinahagi niya na ang partikular na lugar na ito ay orihinal na isang culinary type dungeon. Nasakop ito noong nakagawa ang isang ordinaryong at hindi pa awakened na line cook ng putaheng nagbigay kasiyahan sa gana ng dungeon boss. Mainit na umiti si Gio sa narinig, natutuwa sa kwentong nakakagulat na nakakapanabik sa puso. Idinagdag ni Yo Sung-won na naging isang awakened hunter ang chef pagkatapos ng insidente, at siya pa rin ang nagpapatakbo sa kusina ngayon sa edad na 72. Kumurat si Gio sa matinding pagkagulat. Nilinaw ni Yo Sung-won na ang mga rank hunter, at pataas, ay may mas mabagal na pagtanda. Ibig sabihin ang 72 taong gulang na chef ay mukhang nasa 50 taong gulang pa lamang. Napailing na lamang si Gio na may halong marahang buntong hininga kung gaano nakabaliw ang naging hinaharap. Tinatapos ang kanyang pagpapaliwanag tungkol sa mga taon at entrance dungeon, nagtanong si Yo Sung-won kung nasasarapan ba si Gio sa pagkain. Ngumiti ng may payapang pino na malinaw na may bakas ng mahinahong katangian ni Giovanni, pinuri ni Gio ang gawain kulinary. Binabanggit na ibinalik ng pagkain ang masasayang alaala ng mga putaheng madalas niyang pagsaluhan kasama ang kanyang mga dating mag-aaral. Ang pagkakita kay Gio na tunay na masaya ay nagdala ng tunay na ngiti sa mukha ni Yo Sung-won. Ngunit ang mahihinang bulungan at sulyapan mula sa mga kalapit na mesa ay nagsilbing mabilis na paalala na nakakakuha sila ng atensyon ng karamihan. Mahina siyang nagmungkahi na bayaran na ang bill bago pa sila makakuha ng mas maraming atensyon. Ang susunod na hinto nila sa itinerary ay ang Jeongbukgung Palace. Sa sandaling marinig ni Gio ang pangalan, isang alon ng nostalgia ang bumalot sa kanya mula sa dati niyang buhay bilang isang high school history teacher. Magiliw niyang inalala ang paggabay sa mga grupong sabik na mag-aaral sa loob ng palasyo tuwing field trip, tahimik na nagtataka kung ano na ang nangyari sa mga batang iyon sa loob ng huling 31 magulong taon.
Taimtim na sumang-ayon si Gio na ang pagbisita sa palasyo ang perpektong paraan para tapusin ang araw. Dumating sina Gio at Yo Sung-won sa napakagandang Gyeongbokgung Palace, kung saan pinaliwanagan ng mga lumulutang na parol ang makasaysayang lugar ng may mahiwagang init. Habang naglalakad sila sa pangunahing patio, nagpasalamat si Yo Sung-won sa event staff habang maingat na ginagabayan ang kanyang kakaibang kasama sa papalaking kumpulan ng tao. Nang mapansin ang tradisyonal na kasuotan ni Gyo, pinuri niya kung gaano ito kabagay sa kanya. Nagdala ang papuri ng isang mainit na ngiti sa mukha ni Gyo. Bumalik ang mga alaala ng paulit-ulit na pagbisita sa eksaktong palasyong ito noong nakaraang buhay niya bilang isang history teacher, nag-aasikaso sa mga field trip ng paaralan, at palaging nag-aayos sa malilikot na estudyante para sa mga group photo. Noon, palagi lang siyang tahimik na gabay sa likuran. Hindi niya kailanman inisip na darating ang araw na maglalakad siya mismo sa mga makasaysayang lupain ito, nakasuot ng buong tradisyonal na kasuotan. Sa pagtingin sa paligid, tunay na namangha si Gio kung gaano kahusay isinama ang mahika sa sinaunang arkitektura. Agad na nakuha ang kanyang atensyon ng mga kumikinang na kaluluwang tahimik na nagpapalutang-lutang sa madilim na kalangitan ng gabi. Naging interesado, tinanong niya kung ano ang mga ito. Nagulat si Yo Sung-won dahil ito ang unang pagkakataon na nakita ito ni Gio. Marahang ipinaliwanag ni Gio na sila ay mga anak ng pinagmulan, mga bihirang nilalang na halos hindi nagpapakita sa mga tao. Nabighani, inabutan siya ni Yo Sung-won ng isang street snack habang nakikinig ng maigi. Ipinagpatuloy ni Gio ang paglilinaw na ang pinagmulan ang siyang cosmic force na responsable sa paglikha at pagpapanatili ng bawat umiiral na kaharian. Kinopya ng mga kaluluwang isinilang mula rito ang mga konseptong inimbento ng mga tao at nagtataglay ng kakayahang magbalakayo ng walang kapintasan. Nang tanungin ni Yo Sung-won kung makikita ba ito ng mga ordinaryong tao, ipinaliwanag ni Gio na ilan lamang ang may kakayahang makakita rito. Inalala ni Yo Sung-won na bago ang matinding sakuna, halos wala talagang sinuman ang nakakakita sa kanila. Nang magsimula lang mag-awaken ang sangkatauhan, doon lang dumami ang mga taong nagkaroon ng kapangyarihan. Sa pag-akalang si Gio ay isa lang napakagaling at high-ranking awakened na individual, napansin ni Yo Sung-won na pambihira itong nakibagay sa lipunan ng mga tao. Kaswal na sumagot si Gio na ang kanyang kapangyarihan ay talagang nagmula sa isang painting. Muntik nang mabilaukan si Yo Sung-won dahil sa sobrang prangkang sagot bago pa man magpatuloy ang kanilang usapan. Isang malakas at mainit na pagtatalo ang sumiklab sa malapit. Mabilis na sumugod ang mga security personnel para pigilan ang mga taong gumagawa ng eksena. Inasahan ni Yo Sung-won na ayusin ito ng security team at magpapatuloy na sila, ngunit isang system window ang biglang lumitaw sa harapan mismo ni Gio na nagbigay sa kanya ng isang emergency quest para suriin ang isa sa mga lalaking sangkot. Kahit na mukhang inosenteng biktima lang ang lalaki sa gulo, inactivate pa rin ni Gio ang kanyang assessment skill. Nagdulot ng matinding kilabot sa kanyang gulugod ang lumabas na resulta. Minarkahan ng system ang individual bilang isang napakadelikadong nilalang. Pinagpawisan ng malamig sa likod si Gio habang nagtataka kung paano nakakagala ng malaya ang isang ganon kadelikadong tao sa isang pampublikong lugar. Sinabi na lang ni Yo Sung-won na inaayos na ng security ang gulo, kaya nanatiling tahimik si Gio at tahimik na sumunod sa kanya palayo roon. Pagkaraan ng isang segundo, biglang inilabas ni Honey ang kanyang malambot na ulo mula sa ilalim ng balabal ni Gio at masayang humuni sa malamig na hangin ng gabi. Dahil sa gulat, nagmamadaling itinago muli ni Gio ang munting ibon. Tahimik na pinanood ni Yo Sung ang buong natatarantang tagpong iyon. Pagkatapos ay pabiro niyang itinanong kung ang kaibig-ibig at munting nilalang na ito ba ang nakakatakot na halimaw na tatapos sa mundo na ibinabala ni Gio sa kanya kanina. Buong pagmamalaking ipinakilala ni Gio ang munting ibon at sinabing Honey ang pangalan nito. Napabuntong hininga na lang ng malalim si Yo Sung-won dahil sumuko na siya sa paghula kung anong kakaibang mangyayari sa susunod. Nang mapansin ang pagod na ekspresyon ng curator, inakala ni Gio na masyado siyang nagdulot ng gulo sa buong maghapon. Dahil nakonsensya, iminungkahi niyang tapusin na ng maaga ang pamamasyal at bumalik na sa hotel. Masayang pumayag si Yo Seung at nangakong bibili ng sobrang anghang na late night snacks pabalik na agad nagpasaya kay Gio. Samantala, sa isang madilim na eskinita sa malapit, lihim silang pinapanood na umalis ng isa sa mga basag ulero na pinalayas mula sa palasyo. Matapos makilala si Yo Seung-won bilang sikat na lead curator ng Collectors Guild, at sa pag-alala sa nakakasakal na aura ni Gio kanina, naghinala ang lalaki na tiyak na isang high-tier awakened hunter si Gio. Sa takot na baka mabunyag ang kanyang maraming taon ng undercover na operasyon sa loob ng Sun Cult, dahil sa presensya ni Gio, nagpa siya ang kriminal na mayroon lamang isang permanenteng solusyon, ang tapusin siya agad. Bigla na lang, mag-isang lumipad pababa si Honey at dumapo sa isang metal na tubo ng kanal sa eskinita. Sa pag-akalang isa lang ordinaryong beast tamer si Gio, hinamak ng operatiba ang pagiging pabaya ng kanyang target at inabot ang munting ibon para hulihin ito.
Sa mismong sandaling sumugod ang kanyang kamay, sumabog si Honey nang may mapaminsala at nakakapasong puting enerhiya. Isang nakakabulag na apoy ang agad na bumasag sa mystical protection gem na dala ng operatiba, at tuluyang naging abo ang lalaki nang walang naiwang kahit anong bakas. Pagbalik sa kanyang hotel suite, biglang naramdaman ni Gio na marahas na nawasak ang espiritual na koneksyong nag-ugnay sa kanila ni Honey. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Agad niyang naramdaman na may masamang nangyari sa kanyang pinakamamahal na kasama. Wala na si Honey. Mahigpit na napahawak si Gio sa kanyang damit sa dibdib habang binabalot siya ng isang nakakasakal na alon ng kalungkutan. Sa paniniwalang nawala na ang nag-iisang tapat na kasama na nasa tabi niya sa lahat ng oras, tumingin siya sa malawak at malamig na tanawin ng lungsod sa ilalim ng kalangitan sa gabi. Bumalik sa nakaraan ng eksena na nakatuon sa isang batang isinilang na may kakaiba at nakakabahalang kakayahan. Mula pa noong bata siya, nakakakita na siya ng mga bagay na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Minsan na niyang tinanong ang mga kababata niya kung nakikita ba nila ang dambuhala at nakakatakot na nilalang na nakatayo malapit sa kanila na naglalabas ng makapal at itim na anino mula sa katawan nito. Kahit na nag-aanyong tao ang mga nilalang na ito, ang kanilang tunay na anyo ay ganap na naiba sa mga hayop o halaman. Lumipas ang mga taon at tumama ang isang trahedya nang mamatay ang buong pamilya niya sa isang biglaang sunog. Para sa kanya, malinaw ang aral. Saan man lumitaw ang mga itim na aninong iyon, tiyak na susunod ang kapahamakan. Nasaksihan niya minsan ang isang tao na may malaking itim na aninong nakabantay sa likuran nila. Kahit na wala siyang maramdamang direktang masamang balak o pagpatay mula sa kanila, ang mismong pag-iral nila ay nagdudulot na ng natural na panganib sa sangkatauhan. Gayunpaman, napagtanto niya na hanggat hindi niya ginalit ang mga nilalang na ito, makakaligtas siya. Mula noon, ang tanging magagawa niya ay desperadong magpanggap na bulag sa paranormal na mundo at subukang mamuhay ng normal. Sa hindi makakalimutang araw na iyon, habang nagtitinda siya sa kanyang food stall, isang maliit na ginintuang ibon ang biglang dumapo sa harapan niya. Nanigas ang buong katawan niya sa takot, at pumasok sa kanyang isip ang mga alaala ng trahedya ng kanyang pamilya. Inisip niya na dumating na ang kanyang oras at hindi na maiiwasan ang kamatayan. Bigla na lang, isang lalaking nakasuot ng itim na balabal ang lumapit sa kanyang stall at nagtanong kung magkano ang pagkain. Labis na natakot ang tindero. Talagang nagsalita ang nilalang na nagtatangkang gayahin ang isang tao, habang nagpupumilit na pigilan ang matinding takot niya. Nagawang sabihin ng may-ari ang presyo. Dahil walang cash si Gio, nagtanong siya kung pwede ba siyang magbayad gamit ang card. Nagmamadaling pumayag ang may-ari, at hindi naglakas loob na tumanggi sa takot na patayin siya roon mismo. Humiling si Gio ng isang bag ng pagkain, pero agad na humuni bilang pagtutol ang munting ibon sa kanyang mga braso, na nagtatanong kung bakit isang bag lang ang binibili niya. Pagkatingin sa high-tier payment card na inabot ni Gio, nag-alala ang may-ari at nag-isip kung ninakaw ba ito, pero pinroseso pa rin niya ang transaksyon para iligtas ang kanyang sarili. Maayos na pumasok ang bayad, bagamat hindi maunawaan ng may-ari kung bakit gagamit ng totoong credit card ang isang nakakatakot na nilalang o beast tamer. Bukod pa rito, mukhang nakakatawa at cute ang ginintuang ibon, ngunit nagdulot ito sa kanya ng matinding takot hanggang sa buto. Dahil hindi makapagtanong, inabot ng may-ari ang pagkain habang nanginginig ang mga kamay. Nagpasalamat si Gio sa kanya, pero bago umalis, nag-alok siya ng regalo bilang pambawi dahil napansin niyang tinakot ng alaga niya ang may-ari ng stall. Pilit na tinanggihan at ibinalik ito ng may-ari, ngunit naglakad na palayo si Gio. Habang nakatayong mag-isa sa kanyang stall, nakahinga ng maluwag ang may-ari, at manghang-mangha na nakaligtas siya sa pangyayaring iyon. Naramdaman niya ang matinding kaba kaya muntik na siyang sumuka. Alam niya na kahit sabihin pa niya sa iba ang nangyari, walang sinuman ang maniniwala sa kanya. Bigla na lang, may sumiklab na matinding kaguluhan sa likuran niya. Napalingon siya at laking gulat na makitang naging isang dambuhalang halimaw ang maliit na ginintuang ibon. Ang malala pa, kinagat ng nilalang ang buong ulo ng may-ari sa loob ng mga panga nito. Ipinikit ng may-ari ang kanyang mga mata at inisip na ang buong transaksyon ay isa lamang malupit na laro bago ang kanyang kamatayan. Gayunpaman, hindi natuloy ang inaasahang kagat nito. Bumalik sa pagiging maliit na ginintuang ibon ang halimaw, na itinuturing ang nakakatakot na sandaling iyon bilang isang mapaglarong kalokohan lang. Matapos tuksuhin ang takot na tindero, mainay na humuni ang ibon at lumipad patungo sa langit. Nakatayo lang doon ang may-ari sa sobrang gulat, nang mapagtanto niyang nakaligtas siya sa pangalawang pagkakataon. Pagsapit ng umaga, dahil ninenerbiyos pa rin sa nangyari, sinadya ng may-ari na ilipat ang kanyang food stall sa ibang lugar. Sa kanyang matinding pagkadismaya, ang pinakauna niyang customer sa araw na yon ay si Yo Seung-won na hinahanap pala siya sa luma niyang pwesto. Nawalan na ng pag-asa ang may-ari, ikinalungkot ang kanyang malas at nagtaka kung bakit napakaliit ng mundo. Pilit itong pinagtatakpan ng may-ari at nagbigay siya ng mahinang palusot na kailangan niyang magpalit-palit ng pwesto para makaiwas sa inspeksyon ng syudad. Pagkakita kay Gio na nakatayo sa tabi ng isang high-ranking hunter, nagtanong ang may-ari kung isa bang beast tamer si Gio.
Tumango si Gio at magalang na nagpasalamat sa tulong niya kaninang umaga. Agad namang nagpanik si Yo Sung-won at tinanong si Gio kung bakit lumabas siya ng napakaaga. Ipinaliwanag ni Gio na pansamantalang nawala si Honey, kaya lumabas siya para hanapin ang munting ibon. Dahil gustong-gusto nang ilabas ang nararamdaman, ipinagtapat ng may-ari ng stall ang lahat ng nangyari pagkatapos umalis ni Gio noong nakaraang araw. At ipinaliwanag kung paanong naging higanteng halimaw ang munting ibon at isinubo ang kanyang ulo sa bunganga nito. Labis na nagulat si Gio dahil wala siyang ideya na ginawa iyon ni Honey. Nagpanik din si Yo Seung-won at humingi ng paliwanag sa kung anong nangyayari. Nag-aalalang tinanong ni Gio ang tindero kung nasugatan ba siya. Mahinang tumawa ang may-ari at tiniyak sa kanila na hindi siya nasaktan at mukhang nagbibiro lang ang nilalang. Sa sumunod na saglit, nagbago ang anyo ni Gio nang muling lumabas ang katauhan ni Giovanni. Kausap siya sa banayad na paraan, nagtanong siya kung maaari ba niyang suriin ang ulo ng may-ari at nagpaliwanag na isa siyang doktor at alam niyang gumamot ng mga sugat. Namangha si Yo Seung-won nang malaman na kasama ng mga alaala ng kanyang host, naging isang doktor si Gio sa dati nitong buhay. Ngumiti ng malambot at nakakapagpanatag si Gio at magalang na humiling na suriin siya. Hinubad ng may-ari ang kanyang sombrero na nagpakita ng manipis na marka kung saan nakadiin ang mga ngipin ng ibon kahit na hindi man lang nasugatan ang kanyang balat. Sa mismong sandaling iyon sa ibang bahagi ng lungsod, isang misteryosang babae ang dumating sa pasukan ng isang madilim na eskinita. Huminto siya sa pagkadismaya at nagtaka kung bakit biglang nawala ang energy trail na sinusundan niya. Siya ay walang iba kundi si Arya, ang sirena at disipulo na nabanggit ni Giovanni noon. Nakatitig sa mga anino, bumulong siya sa kanyang sarili sa mahinang boses, at nagtatanong kung nauwi lang ba sa wala ang host na mainat niyang pinili.